Mr. Silent Channel. Kabanata 1171 hanggang 1180. Higit pa rito, kasama rin sa mga taong ito ang 7 kontemporaryong Shrek monster, kabilang sina Wu Ziduo, Shu Yucheng, Luo Guixing, Yang Yansaya, Xing Yiren at iba pang mga natatanging henyo. Ang bawat isa sa kanila ay ang pagmamalaki ng langit noon, ngunit ngayon sila ang mga binhi ng muling pagtatayo ni Shrek sa hinaharap. Sinabi ni Tang Wulan, Teacher Wu, mayroon akong isa pang mungkahi. Oh! Tumingin si Wu Changkong sa kanya. Sinabi ni Tang Wulan, dahil lahat ay handang italaga ang lahat para sa kinabukasan ni Shrek, kung gayon, hindi ko akalain na lahat ay maaaring naririto magpakailanman. Bahagyang gumalaw ang ekspresyon ni Wu Changkong, anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Tang Wulan, nandito lang, cultivation lang na walang contact sa outside world. Tanging ang cultivation level lang ang mapapabuti, pero wala nang iba. Kung gusto mong muling itayo ang Shrek sa hinaharap at bigyan ng buong laro ang ating pinakadakilang lakas, sociality is indispensable. Oo, pati na rin ang spiritual growth. I think everyone also need this. Even in near future, they will be merged into the society, At makakuha ng ilan sa lahat ng achievement kapag umakyat si Shrek upang sumigaw, ang mga nakamitang katanyagan ay gaganap lamang ng mas malaking papel sa muling pagtatayo at pagbabago ng Academy. Hindi. Sinabi ni Wu Changkong, hindi ito gagana. Naisip mo na ba ito? Napakaraming tao, kahit pansinin ng lahat, baka makaligtaan mo ito. Higit pa rito, ang paglitaw ng higit sa 200 outstanding talents ng sabay-sabay ay hindi magiging sanhi ng pagdududa ng mga tao. Lahat sila ay mga mag-aaral ng Shrek sa kanilang orihinal na pagkakakilanlan. Lumabas na lang ng ganito at kung ano pa ang ma-expose nila at kung ano pa ang ma-expose nila sa atin, kung ano-ano pa ang ma-expose at ma-expose na nila sa atin. Magiging lubhang mapanganib. Tumanggo si Tang Wulan, ang iyong sinabi ay may katuturan. Gayunpaman, ang patuloy na paglilinang dito ng hindi nakikita ang araw ay magkakaroon ng malaking epekto sa paglaki ng lahat. Napakalaki ng ating kontinente ng Daoluo, at malamang na maglunsad ito sa lalong madaling panahon. Isang digmaan. Ang atensyon ng lahat ng puwersa ay itutuon sa digmaang ito. Bagamat mayroon tayong higit sa 200 katao, kung tayo ay hindi mapapansin, sa iba't ibang lugar. Maaari rin nilang baguhin ang kanilang mga hitsura at ang kanilang mga pagkakakilanlan. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Wu Changkong, ipaliwanag ng detalyado ang iyong plano. Ang mga kaisipang ito ni Tang Wulan ay nabuo lamang sa kanyang isipan, ngunit siya ay nag-iisip tungkol sa mga araw na ito, kaya ang kanyang mga iniisip ay mabilis na naituwid. Una, gusto namin na ang lahat ay magkaroon ng mas malakas na survivability. Sa makatuwid, iminumungkahi ko na ipadala sila sa Devil Island sa mga yugto at batch para sa pag-aaral at pagsasanay sa militar. Ang kanilang survivability ay tiyak na mapapahusay ng gusto kapag sila ay bumalik ng maayos mula sa Devil Island. Mas madaling matutunan ang diskarte sa pagbabalat kayo at upang maisama sa lipunan. Kung tungkol sa pagbabago ng pagkakakilanlan, kung gaano kadali ang pagsasama-sama ng Tang. Libo-libong taon ang mamamatay. Sa tulong ng sekta ng Tang, hindi mahirap bigyan sila ng ilang mga bagong pagkakakilanlan. At makumplito ko ang impormasyon. Ako ang mananagot sa pakikipag-ugnay sa sekta ng Tang. Pagkatapos nito, ang lahat ay maaaring magkalat at isama sa lipunan. Maaari kang sumali sa hukbo at magtrabaho sa lahat ng mga kalagayan sa buhay. Maaari ka ring sumali sa ilang mga sekta. Siyempre, kailangan din nating iwanan ang ilang mga tao dito. Sa hinaharap, ito ang magiging punong tanggapan ng aming Shrek Revival, at ito ang magiging pansamantalang Shrek Academy. Maaari pa nating makuha ang mga bagong estudyante sa pamamagitan ng Tang Sect. Kapag ang Shrek Academy ay itinayong muli sa hinaharap, ang lahat sa atin ngayon ay mga guro ng Shrek Academy, sapat na upang suportahan ang buong Academy. Habang pinapanood si Tang Wulan na malayang nagsasalita, ang mga mata ni Wu Changkong ay unti-unting naging mapurol. Gamaan ang loob niya, pero medyo pait din. Mahigit 1 taon na ang lumipas mula nang masira ang kolehiyo. Sa nakalipas na taon o higit pa, siya ang naging pinakademanding guro, na humihimok sa higit sa 200 mga kolehiyo na magsanay at mag-aral ng mabuti. Desperadong pagbutihin ang iyong sarili. Nakikibaka sa oras araw-araw. Gayunpaman, sa sandaling ito, nalaman niyang medyo naging matatag ang kanyang mga iniisip. Kung ikukumpara kay Tang Wulan, siya ay matanda pa rin, ngunit ang kanyang disipulo ay nagmature na. Ang kanyang pag-iisip at paghatol sa hinaharap ay lumampas kay Lost Myself. Teacher Wu, sa tingin mo okay lang ito? Tanong ni Tang Wulan. Marahan na tumanggaw si Wu Changkong, tama ka. Masyado akong kinakabahan. Magplano na lang gaya ng sinabi mo. Gumawa tayo ng kumpletong plano. Ipapadala ko ang unang batch ng mga tao sa Devil's Island. Selection. Pipiliin ang mga taong may mature na adhikain at kakayahan. Kaya pabalik-balik. Napakaganda ng plano mo. In terms of specific implementation, there is me internally, and in you external parties have tertiary parties.
Nais na lubos na mapabuti upang mapabuti ang mga kakayahan ng mga batang ito, ang mga mapagkukunan ay kailangang-kailangan lalo na sa armor ng labanan. Pumunta ka dito sa simula pa lang. Ang 5th ring cultivation base ay sapat na para magkaroon ng World Battle Armor, kahit na ang 4th ring ay halos hindi posible. Ngunit ang pinakamalaking problema na kailangan nating harapin ngayon ay ang kakulangan ng resources at mahirap makakuha ng rare metals. At the same time, the Academy didn't leave enough wealth. This need you to find a way. Kung tama ang pagkakaalala ko, you should already be a 6th level. Asosasyon ng Panday. Mga bihirang metal, tulungan kang mag-forge. Bahagyang tumango si Tang Wulan, okay lang, lulutasin ko ito. Teacher Wu, isa na akong 7th level Saint Craftsman. Kaya ko nang gawin ang metal na kailangan para sa 3rd level battle armor. Dapat silang lahat ni Wusudo ay nilagyan ng 3 grade battle armor. Tutulungan ko silang mapeke ito mamaya. Saglit na natigilan si Wu Changkong, at pagkatapos ay ngumiti siya sa unang pagkakataon, ang Saint Craftsman, isa na siyang Santo Craftsman. Para sa Shrek Academy, ang papel ng isang santo ay talagang napakalaki at napakalaki. Sa simula, sinuportahan ng sagradong craftsman ng Chilong Daoluo Fangwuyo ang buong aspeto ng pagforging ng Shrek, ngunit ngayong si Tang Wulan ay naging isang sagradong craftsman, hindi ba't ito ay nangangahulugan na sapat na siya para palitan si Fangwuyo? Sa daigdig ng Panginoon ng Espiritu ngayon, ang personal na lakas ay tiyak na mahalaga, ngunit ang kahalagahan ng sandata sa labanan ay maiisip kung maaari itong maging isang tunay na powerhouse. Sa mahigit 200 tao, isa lang sa kanila ang Level 3 Battle Armor Master. Ito ay malayo sa sapat. Ngayon si Tang Wulan ay napromote na bilang isang Saint Craftsman na maaaring magsagawa ng soul forging, na lubos na makakatipid sa gastos ng pagbuo ng high-level battle armor para sa lahat sa hinaharap. Talagang magandang balita ito. Ano naman sa'yo? Level 3 Battle Armor Master ka na ba? Tumingin si Wu Changkong kay Tang Wulan ng may pag-asa. Sinabi ni Tang Wulan, nagawa na ang aking Battle Armor prototype, at kulang pa ito sa final production. Ipinatawag ko na ang mga kaibigan ko, at sa pagbalik nila, dapat na akong maging isang 3-character Battle Armor Master sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala. Sige. Huminga ng malalim si Wu Changkong. Ang pagdating ni Tang Wulan ay parang apoy na nagpasiklab ng pag-asa sa kanyang puso. Bagamat siya ay nagtrabaho ng desperadong dati, sinabi niya sa lahat ng mga mag-aaral na si Shrek ay tiyak na muling buuin at magbagong buhay. Gayunpaman, alam niya sa kanyang puso kung gaano ito kahirap. At ang pagbabalik ni Tang Wulan, ang pinakamahalagang hatid ay pag-asa. Sa pag-asa, kung gayon ang lahat ay posible. Sa pag-iisip nito, ang ngiti sa mukha ni Wu Changkong ay biglang naging mayaman. Sinabi ni Tang Wulan, ang unang grupo ng mga tao na ipinadala sa Devil Island, si Wu Siduo at silang 5 ay pupunta. Pagkatapos ng pagsasanay sa Devil Island, sila ay magiging mas mature. At saka, pagkatapos ng pagkawasak ng akademya, lahat sila ay sobrang depressed. Pagkatapos ng mahabang panahon, kailangan kong lumabas para makapagpahinga at makapagpahinga. Pagkasabi nito, naisip niya sa kanyang sarili, na maglakbay sa Devil's Island, naniniwala ako na pagkatapos na lumabas si Shu Yucheng, hindi na magkakaroon ng ganitong pabago-bagong mood gaya ngayon. Hindi alam ni Shu Yucheng na ang kanyang sobrang halatang emosyonal na ekspresyon ngayon ay nag-alala kay Tang Wulan tungkol sa kanya, at ang pag-aalala ni Tang Wulan, kung anong uri ng paglilinang ang kanyang haharapin. Wulan, matuto tayo sa isa't isa. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Wu Changkong. Ha! Tumingin sa kanya si Tang Wulan nang may pagtataka. Sumama ka sa akin. Hindi siya binigyan ni Wu Changkong ng pagkakataong magsalita, at inakay siya palabas ng kanyang silid. Sa pamumuno ni Wu Changkong, hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang malawak na bulwagan. Pagdating nila, mahigit 100 tao na ang natututo sa isa't isa at nagsasanay ng aktwal na labanan. Ito ang pinakamalaking lugar na nakita ni Tang Wulan sa kanlungang ito. Ito ay halos 200 metro ang lapad at humigit kumulang 30 metro ang taas. Ang simboryo ay may perpektong arko, na hinukay ng mano-mano. May isip na ang nasabing lugar ay maaaring itayo sa lalim na daan-daang metro sa ilalim ng lupa, at kung ano ang isang malaking presyo at oras na aabutin. At ginawa ito ng Shrek Academy, at lihim na hinangaan ito ni Tang Wulan. Kasabay nito, naisip din niya sa kanyang puso na bilang tinatawag na Cunning Rabbit 3 Caves, kahit na muling itayo si Shrek sa hinaharap, kailangan niyang maghanda sa maraming paraan, at hindi na niya makonsentrate ang lahat sa Shrek City tulad ng dati. Ang Tang Sect ay nawasak din ng punong tanggapan, at dumanas ng isang malaking sakuna, ngunit ito ay nasugatan din ng husto, ngunit hindi bababa sa ito ay hindi kasing lubusan ng pagkawasak ng Shrek Academy. Mayroon pa silang mga branch sa Star Luo Empire, at least masisiguro nila ang normal na operasyon ng Tang Sect. Kahit si Tang Wulan ay hindi alam kung gaano kalakas ang mayroon pa rin ng Tang Sect, kaya hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa mga panlabas na puwersa. Pagkatapos ng 20,000 taon ng akumulasyon, ang Tang Sect ay nagkaroon ng malalim na background.
Bagamat gustong samantalahin ng mga puwersang iyon ang sitwasyon para mabunot sila, walang nang ahas na kumilos muna. Ito ang deterrent effect na magagawa lamang sa pagkakaroon ng sapat na lakas. Ang sitwasyon sa Shrek Academy ay mas malala. Sa huling pagsusuri, ito ay dahil ang Academy ay masyadong single, at ang lahat ay puro sa Shrek City. Sa sandaling nawasak ang Shrek City, walang kahit isang back player. Ang mga kaaway na lihim na nagmamanipula sa pag-atake na ito ay maaaring maging napakawalang prinsipyo. Papa. Pinalakpakan ni Wu Changkong ang kanyang mga kamay at naakit sa kanya ang mga mata ng mga estudyanteng nagsasanay sa field. Nang makita si Wu Changkong, naging magalang ang mga ekspresyon ng mga estudyante, ngunit nang makita nila si Tang Wulan sa tabi ni Wu Changkong, ang karamihan sa mga ekspresyon ay naging medyo nalilito. Ang mga kabataang lumitaw sa harap nila ay lahat ay mas bata kay Tang Wulan, at karamihan sa kanila ay hindi pa nakikita si Tang Wulan. Ngunit sa kanila, ito ay tiyak na isang estranghero. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng estranghero sa loob ng mahigit isang taon. Sinabi ni Wu Changkong, maaari mong panuurin ang labanan mula sa malayo at panuurin kaming natututo sa isa't isa. Hindi niya sinasadyang ipakilala si Tang Wulan. Dahil lalabas ang lahat para magsanay sa hinaharap, mas kaunti pa ang alam nila tungkol kay Tang Wulan. Naglakad si Wu Changkong sa isang gilid ng venue. Hindi na kailangang sabihin, si Tang Wulan ay natural na naglakad sa kabilang panig. Naunawaan niya na ito ay si Master Wu na gustong subukan ang kanyang kasalukuyang lakas. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang pumasok si Tang Wulan sa panloob na patio. Mula kay Wu Zhangkong, naramdaman ni Tang Wulan ang kanyang aura na parang bangin, parang bilangguan. Sa nakalipas na ilang taon, ang antas ng paglilinang ni Teacher Wu ay dapat na gumawa ng malaking pagunlad, kahit na ito ay dapat na nasa antas ng isang 8-ringed spirit Dao Luo. Higit pa rito, si Wu Changkong ay isinilang sa Shrek Academy, at iba ito sa mga ordinaryong contra-level na espiritista. Hindi ako magiging maawin. Malamig na sabi ni Wu Changkong, ang kanyang puting damit na walang hangin. Namilog ang mga mata ni Tang Wulan, nakatingin kay Wu Changkong sa kabilang banda, tila nakita niya ito sa unang pagkakataon na humarap siya sa kanya. Asul na espada sa puting damit, yelo at nyebe. Bagamat lumaki na si Tang Wulan sa punto kung saan makakalaban na niya si Wu Zhangkong, hinding-hindi niya makakalimutan ang sassy at heroic posture ni Wu Zhangkong sa kanyang isipan. Masasabing sa buong kabataan ni Tang Wulan, si Tianlong Bingwo at ang langit ay kanyang mga idolo at bagay na ginagaya. Oo, pagkatapos makapasok sa antas ng free character battle armor, ang battle armor ni Wu Changkong ay may karakter na Dragon, Dragon Ice Dragon. Ngayon ang kanyang buong pangalan ng battle armor ay naging Tianlongbing. Sa isip ni Tang Wulan, ang magiging Gerong si Wu ay tiyak na asenso sa antas ng 4 character battle armor. Natigilan ang dalawang panig, at biglang nag-iba ang aura. Ang mga mag-aaral na nag-aaral pa noon ay umatras na sa malayo, nakatingin sa paparating na kompetisyon ng may pagtataka at pag-asa. Sa kanila, karamihan sa kanila ay nakatuon ang kanilang mga mata kay Tang Wulan. Marami na silang alam tungkol sa kapangyarihan ni Wu Changkong, ngunit sino ang binata na mukhang hindi gaanong mas malaki sa kanila? Makakalaban kaya niya si Teacher Wu? Ang mga mata ni Wu Changkong ay biglang naging nagyayelong asul, at sa susunod na sandali, ang mahabang espada ng parehong kulay ay nasa kanyang kamay. Pagharap kay Tang Wulan, siya ang unang naglabas ng kanyang martial soul. Pagkatapos ay nakita ni Tang Wulan ang isang bilog ng mga spirit ring na umaangat mula sa mga paa ni Wu Changkong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam. Nang makita ni Tang Wulan ang huling itim na spirit ring na tumataas mula sa katawan ni Wu Changkong, ang kanyang mga mag-aaral ay agad na nanlamig. Bagamat matagal na siyang hindi nakakapaglaro laban kay Wu Changkong, ngunit ito ay mga nakaraang taon lamang. Nagbibilang mula noong una akong pumunta sa Star Luo Empire, 5 taon lang bago ako pumunta sa Xing Luo Empire. Ang guro ng 5 taon na ang nakararaan ay dapat na nasa kaharian pa rin ng ika-7 singsing at mas mababa sa ika-8 singsing. Sa loob lamang ng 5 taon, na-promote na talaga siya sa may titulong Dao Luo level of cultivation. Bagamat may tiwala si Tang Wulan sa kanyang sarili, nakaramdam siya ng matinding pressure kahit na sa harap ng Heavenly Dragon na si Bing Wulong kung sa antas ng 8-ring contra, hindi pa banggitin na ang kasalukuyang Gerong si Wu ay umabot sa 9-ring cultivation level. Kapag nakapasok ka sa 9 rings, iyon ang pinamagatang Dao Luo level, ang pinakamataas na antas na kinatawan ng Soul Master. Sa madaling salita, maaari ko nang tawagan si Master Wu ngayon. Bilang karagdagan sa pagkabigla, ang puso ni Tang Wulan ay puno ng kagalakan sa sandaling ito. Ang pagkakaroon ng anumang may pamagat na Dao Luo ay bihirang magandang balita para sa malalaking puwersa. Hindi ba ito totoo para kay Tang Wulan? Ang pagkamit ni Teacher Wu ng title Dao Luo ay nangangahulugan na magkakaroon ng isa pang title Dao Luo sa hinaharap na Shrek Academy. Napakalakas ng personal combat power ni Teacher Wu, at kasama niya, magkakaroon ng karagdagang mainstay ang Shrek Academy. Sa pag-iisip nito, ang buong katauhan ni Tang Wulan ay naging excited,
at ang kanyang fighting spirit ay mataas. At sa sandaling ito, ilang tao ang pumasok sa labas ng martial arts arena, at ang naglalakad sa unahan ay si Wu Saidua, at ang mga sumunod kay Wu Saidua, hindi ba sila ang pamilyar kay Tang Wulan? Immortal Shu Yucheng, ikulong sina Luo Guixing, Jin Xiong Yang Yansaya at Bi Shi Zing Yiren. Sa gulat ni Tang Wulan, sina Yang Yansaya at Zing Yiren ay naglakad na magkahawak kamay. Hindi ko alam kung kailan nagsama ang mga dati nilang kalaban. Gaya ng dati, si Zing Yiren ay may mapagmataas pa ring ekspresyon sa kanyang mukha, at tila hindi na siya magbabago. Nagtaka pa si Tang Wulan kung ipinanganak ba siya na may ganitong ekspresyon. Si Yang Yansaya ay mukhang mas tapat, at hindi nakakapinsala sa mga tao at hayop. Noong unang panahon, ang kanyang itim na tiyan na pag-uugali ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Tang Wulan. Nang makita sila, gustong sumigaw ni Tang Wulan, nandoon pa rin ang lahat, napakagaling. Sa sandaling ito, gumalaw si Wu Changkong. Paanong hindi niya nakita ang panandaliang pagkawala ng malay ni Tang Wulan? At hindi niya sinasadyang palagpasin ang pagkakataong ito. Sa totoong larangan ng digmaan, hahawakan ba ng kaaway ang kanyang mga kamay dahil sa kawalan mo ng pansin? Ang sagot ay syempre hindi. Kaya naman, agad na bumaril si Wu Changkong. Parang kidlat ang kanyang anyo, at agad na kumalat ang matinding lamig. Sa isang iglap, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na siya ay nasa yelo at nyebe. Sa lakas man ng katawan niya ay parang mapapalamig siya. Napakalakas. Ang kasalukuyang Gerong si Wu, sa tulong ng Heavenly Frost Sword, ay nakakaapekto sa temperatura ng panahon, kahit 2 beses na mas mababa kaysa dati. Ang asul na Tian Shuang Sword ay isinilang, nang walang kaunting kahanga-hanga, isang kaunting asul na liwanag ay dumating na sa harap ni Tang Wulan. Kung ikukumpara sa dati, ang pag-atake ni Wu Zhangkong ay mas maigsi, ngunit ito ay makabuluhang mas epektibo. Bago dumating ang Tian Shuang Sword, naramdaman ni Tang Wulan na parang nagyelo ang kanyang puso. Sa oras na ito, nakita ni Wu Saidua at ng iba pa na malapit ng makipagkompetensya si Wu Changkong kay Tang Wulan, at hindi nila maiwasang pigilan silang lahat, nanunood ng laro ng may titig. Nais din nilang makita kung gaano nakalawak si Tang Wulan. Silang 5 ay pawang dating kalaban ni Tang Wulan. Kahit na medyo napaniwala ako kay Tang Wulan sa loob ng ilang sandali, lumipas na ang oras, at pagkatapos ng mahabang panahon, mahirap sabihin kung alin ang malakas at alin ang mahina ngayon. Malaki rin ang tiwala nila sa kanilang improvement. Mula nang masira ang Shrek Academy, inilagay nila ang lahat ng kanilang mga puso sa mukha ni Shu, nagsusumikap halos sa lahat ng oras. Hindi sila naniniwala. Sa ganitong sitwasyon, hindi nila maabyutan o malalampasan man lang si Tang Wulan. NS. Sa pamamagitan ng talakayan ni Teacher Wu at Tang Wulan, natural nilang makikita kung gaano nakalawak ang pag-unlad ni Tang Wulan. Sa ilalim ng pang-aapi ng guru ni Wu, ang kanyang kakayahan ay hindi makikita. Gumalaw si Tang Wulan, humarap sa pag-atake ni Wu Changkong, hindi siya nang ahas na maging pabaya, ang halo ay tumaas sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit hindi ito ang liwanag ng spirit ring, at isang buong 5 bilog ng gintong singsing na espiritu ang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Kasabay nito, isang patong ng ginto ang sumambulat mula sa kanya. Ang buong katawan ni Tang Wulan ay agad na namamaga hanggang sa mahigit 2 metro ang taas, na natatakpan ng hugis diamante na gininto ang kaliskis sa ibabaw ng kanyang balat. Ngunit ang gintong liwanag na pinakawalan mula sa kanya ay parang sangkap. Matapos tusukin ng Heavenly Frost Sword ni Wu Zhangkong ang gininto ang liwanag ay biglang naging transparent, tulad ng isang transparent na gininto ang kristal, na patong-patong, at ang Heavenly Frost Sword ay patuloy na lumalim, ngunit tila natusok ito sa balat. Hindi banggitin ang biglaang pagbaba ng bilis, ang mismong Sky Frost Sword ay lumitaw din, ang gininto ang liwanag ay kumakalat, at halos hindi nito nalabanan ang pag-atake ng Sky Frost Sword. Ang kanang kamay ni Tang Wulan na Golden Dragon Claw ay nakataas sa sandaling ito, at hinawakan niya ang Tian Shuang Sword na parang kidlat. Kasabay nito, ang isang pares ng gintong pakpak ng dragon sa kanyang likod ay nakaunat na. Ano ang gintong ilaw? Hindi napigil ang magtanong ni Zing Yiren, at ang mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha ay nawala saglit. Alam nila kung gaano katalas ang Tian Shuang Sword ni Wu Zhangkong, ngunit sa pagkakataong ito, hinaranggan talaga ito ni Tang Wulan. At hinarang ito ng isang uri ng kakayahan na katulad ng isang kalasag, lalo pa kung anong espiritong kakayahan ang ginagamit niya. Hindi ito pinansin ni Yang Yansaya. Ulong siya, naaalala ko na, noong huling beses ko siyang nakita, mayroon lamang siyang 3 singsing na gintong espiritu na may kaugnayan sa dugo. Gaano katagal naging are there 5? Pagkatapos ang kanyang cultivation. Lahat sila ay nanghuhula at nagdududa sa kanilang mga puso, at sa sandaling ito, nagsimula ang tunay na banggaan ni Tang Wulan at Wu Changkong. Sa sandaling ang mga kuko ng gininto ang dragon ni Tang Wulan ay dumampi sa Tian Shuang Sword, ang Tian Shuang Sword ay biglang, pumutok, at naging libu-libong mga sinulid ng espada, na sumasakop kay Tang Wulan sa isang iglap. Nagulat din si Tang Wulan, at ang gintong liwanag sa ibabaw ng kanyang katawan ay biglang naging matindi. Sabay hampas ng kanang paa niya sa lupa. Kasabay ng malakas na tunog ng mga dragon, 8 gintong dragon ang bumangon sa kalangitan.
Ang mga gintong dragon na ito ay hindi nakikita ang kaunting kahulugan ng pagbuo ng enerhiya sa lahat. Lahat sila ay totoo sa kanilang hitsura. Sa sandaling lumitaw ang mga ito, umiikot sila sa isang iglap, na humaharang sa kasunod na wire ng espada. Kasabay nito, ang marahas na pagkabigla na dulot ng gintong dragon ay direktang nanginginig. Kumalat sa paanan ni Wu Changkong. Bagamat si Wu Changkong ay isa ng powerhouse sa antas ng title Daoluo, hindi dahil hindi nakalaban ni Tang Wulan ang isang powerhouse sa antas na ito. Noong siya ay nasa Blood God Legion, ang Blood 9 ay nasa antas ng title Daoluo, dahil minamaliit niya si Tang Wulan at nahulog pa sa ilalim ni Tang Wulan. Noong panahong iyon, si Tang Wulan ay malayong may kumpara sa ngayon. Sa makatuwid, kahit na nagulat siya sa cultivation base ni Wu Changkong sa oras na ito, hindi siya natakot. Ang liwanag na namumulaklak mula sa kanya ay ang longgang. Ang longgang at longwei ay hindi dinala sa kanya sa pamamagitan ng paglagpas sa ika-11 selyo, ngunit pagkatapos kumpletuhin ang tunay na katawan ng Wan, na nagpapahintulot sa kanyang katawan na higit pang sumanib sa Golden Dragon King bloodline. Sa harap ni Wu Changkong, direktang ginamit ni Tang Wulan ang longgang, nang walang kahit katiting na panlasa na itago ang kanyang sarili. Habang yumanig ang Golden Dragon sa lupa, biglang nagbago ang buong aura ni Tang Wulan. Sa pakiramdam ni Wu Changkong, nang matapakan ni Tang Wulan ang kanyang kanang paa, isang gininto ang daloy ng hangin ang biglang sumabog sa kanyang katawan, at ang gininto ang daloy ng hangin na ito ay naging dahilan upang siya ay bahagyang tumahimik, at maging ang kanyang espiritu ay tila napuruhan. Si Tang Wulan sa kanyang mga mata ay tila tumangkad din sa isang iglap. Sa sandaling iyon, ang pagkabigla sa kanyang paanan ay dumating na. Ang antas ng cultivation ni Wu Changkong ay ang unang pagkakataon na nag-react siya, at isang asul na liwanag ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa, at lumilipad na siya sa hangin. Hindi ko alam kung kailan nadagdagan ng ice cone ang lugar kung saan siya orihinal na nakatayo, tinutulak ang kanyang katawan sa ere. Ngunit ang 8 gintong dragon ay nag-atubili, at dumiretso sa kanya. Ang katawan ni Tang Wulan ay nanginginig sa mga dragon, at ang sinulid ng espada ay nahulog dito, at sa isang putok, sila ay nalutas ng isa-isa. Ito ang mapanlikhang kombinasyon ng Longgang at Jinlong Blast. Ang pinaka-nakakatakot kay Longwei at Longgang ay ang mga ito ang likas na kakayahan ng Golden Dragon King, na maaaring ganap na pagsamahin sa anumang kakayahan ng Golden Dragon King. Pagkatapos ng napakaraming aktwal na laban, kasama ng malaking pagtaas ng lakas ng pag-iisip, naabot na ni Tang Wulan ang antas ng pagbabalik sa pangunahing kaalaman, at ang kakayahan ng Golden Dragon King ay maaaring magamit ng napaka-flexible ng hindi nangangailangan ng bawat kasanayan. Ang mga ito ay ginagamit ng hiwalay. Si Wu Changkong ay nasa himpapawid, at ang Tianshuang sword ay biglang lumaki, at agad na nahahati sa 8. Ang 8 sword lights ay nahulog mula sa langit, agad na hinati ang 8 gintong dragon sa paglipad, at pagkatapos ay naging mga sword wheel, at pagkatapos ay bumaba mula sa langit at dumiretso sa Tang Wulan upang putulin. Talagang karapat-dapat na maging guro ni Wu, ang kaisipang ito ay kusang pumasok sa puso ni Tang Wulan. Kasabay nito, nag-activate din siya sa sandaling ito, at isang gintong halo ang mabilis na namumulaklak sa ilalim ng kanyang mga paa. Kasabay nito, ang 5 gintong halos sa kanyang katawan ay agad na lumipat sa 7 singsing ng espiritu, at ang pangatlong singsing na espiritu ay kumikislap. Ito ay ang Blue-Silver-Golden Light Array. Bilang karagdagan sa kontrol, ang pinakamalaking tampok ng Blue-Silver-Golden Light Array ay pagbabalat ng elemento. Ang pinakamalakas na bahagi ng Tianshuang sword ay nasa basbas ng elemento ng yelo. Gusto niyang haburin ang mga elemental na katangian ni Wu Zhangkong. Si Luog Weixing, na nanunood ng labanan mula sa malayo, ay hindi napigil ang sumimangot, ano ang ginagawa ni Wulan. Sa oras na ito, maaari pa rin niyang gawin ito sa harap ni Teacher Wu. Sa kanyang opinyon, ang pag-uugali ni Tang Wulan ay naghahanap lamang ng kamatayan. Gaano kalakas si Teacher Wu? Maaari ba siyang maghintay hanggang sa makumplito niya ang epekto ng pagtanggal ng elemento? Paano lumalaban ang sword wheel ng Tianshuang sword mula sa langit? Sa sandaling ito, ipinakita ni Tang Wulan ang isang eksena na ikinagulat ng mga kaklase. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, tumingala sa langit, bumungad sa kanyang mga mata ang gintong liwanag, at maging ang mga sulok ng kanyang mga mata ay tila umapaw sa gintong liwanag. Ang sibat ng gintong dragon ay tahasang nagsimula, tinusok sa isang putok, at itinutok ito. Libo-libong gininto ang ilaw ang namumulaklak at namuo, direktang sumalubong sa gulong ng espada ni Wu Zhangkong, nang walang umiwas, mahirap itong iling. Ang dagandong ay umalangaw-ngaw na parang isang kampana sa malayo, bahagyang nanginginig ang katawan ni Tang Wulan, at ang buong katawan ay natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo sa isang iglap. Ngunit ang hamog na nagyelo ay nagsimula ng magkabisa sa ilalim ng pangangalaga ni Longgang at ang asul, pilak at gintong liwanag sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa ilalim ng pagkilos ng array, mabilis itong nawala. Gayunpaman, ang 8 Heavenly Frost Sword Ice Wheels na nahulog mula sa langit sa isang iglap ay nabasag at naging ice powder sa kalangitan, na nagpapakita ng figure ni Wu Changkong. Sa sandaling iyon, maging ang mukha ni Wu Changkong ay bakas sa pagtataka. Kahit na alam niya na ang cultivation ni Tang Wulan ay umabot na sa ika-7 ring, at sa level ng kanyang Golden Dragon King bloodline, ang kanyang lakas ay talagang mas mababa sa ordinaryong 7-ring Soul Sage.
Ngunit hindi niya inaasahan na kaya niyang sakupin ang kanyang sword wheel kapag ang lahat ay isang force attack type Spirit War Master. Alam mo, hindi niya napigilan ang kanyang mga kamay, ito ay isang title Daoluo level attack. Ang terror-piercing power ni Tang Wulan na nakapaloob sa shot na iyon, pati na rin ang attack power at piercing na kinakatawan sa baril, kahit na kailangan niyang iwasan ang talas nito. Anong kakila-kilabot na pagganap? Napakaraming pagkakaiba sa mga cultivation base, at hindi nakakalimutan ni Tang Wulan ang epekto nito ngayon. Nakatitig din sa kanya sina Wu Saidua, Luog Weishing at iba pa. Umabot na ba siya sa ganitong antas? Tila walang espesyal na lugar, ngunit talagang hinaranggan nito ang buong suntok ni Teacher Wu. Walang sino man sa kanila ang makakagawa nito. Pagkatapos magturo ni Tang Wulan, nagsimulang magkabisa ang asol, pilak at gininto ang liwanag sa ilalim ng kanyang mga paa. Agad na lumitaw ang epekto ng pagbabalat ng elemento, at ang lamig ng yelo sa paligid ay nabawasan ng husto. Kasabay nito, ang mga pakpak ni Tang Wulan ay pumutok sa likod niya, at sa halip na hintayin ang Blue-Silver-Golden Light Array na magkabisa, direkta siyang umatake. Hindi niya naisip na umasa sa Blue-Silver-Golden Light Array para ganap na higpitan si Wu Changkong. Ito ay hindi makatotohanan. Ang kailangan niyang gawin ay impluwensyahan si Wu Changkong sa pamamagitan ng epekto ng Blue-Silver-Golden Light Array at guluhin ang kanyang performance at kakayahan. Pinalaya. Ito ay sapat na. Ngunit sa sandaling ito, walang alinlangang nakamit ito ni Tang Wulan. Natamaan si Wu Zhangkong ng epekto ng punto ni Chenfu, at kasama ng impluwensya ng Blue-Silver at Golden Light Array, bahagyang huminto ang orihinal na koneksyon sa pag-atake. Sa sandaling ito, si Tang Wulan ay bumangon na sa hangin, ang kanyang mga pakpak ay kumapa sa likod ng kanyang likuran, at ang gintong dragon ay lumipad, kaagad na naging isang maliwanag na gininto ang liwanag at anino. Gamit ang Golden Dragon Spear bilang matalas na gilid, dumiretso siya kay Wu Changkong. Kasabay nito, ang mga asul na pilak na Emperor Vines ay dumagsa mula sa kanya, nakapulupot sa gintong sibat ng dragon, mga kasanayan sa pagsasanib ng kaluluwa ng dugo. Matapos maapektuhan si Wu Changkong, agad din siyang gumawa ng mga pagsasaayos. Sa halip na isang matigas na bukol, iniba niya ang direksyon sa hangin. Minsang pinaikot niya ang kanyang katawan, nasa 10 metro na siya. Ngunit ang kanyang pag-atres ay walang alinlangan na nagpalakas ng momentum ni Tang Wulan, at si Jinlong ay lumipad sa hangin sa isang punto ng pagliko, at pagkatapos ay hinabol siya sa kanyang harapan. Naramdaman ang galit na momentum sa pag-akyat sa Golden Dragon Spear, naantig si Wu Changkong sa unang pagkakataon. Ang pang-anim na singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay tahimik na gumaan, at binago niya ang paghawak sa espada gamit ang dalawang kamay, na gumawa ng pataas na paggalaw. Si Tang Wulan ay labis na humanga sa ika-6 na kakayahan ng kaluluwa ni Wu Zhangkong. Ito ay isang malakas na kakayahan ng kaluluwa. Hindi maalala ni Tang Wulan kung ano ang tawag dito, ngunit ang alam lang niya ay napakalakas ng espada ni Wu Zhangkong. Ang pag-iisip ay lumipas, at ang Heavenly Frost Sword at ang Golden Dragon Spear ay muling nagbanggaan. Dang! Ang gininto ang liwanag sa katawan ni Tang Wulan ay agad na lumabo, natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo, at maging ang nakapalibot na kalawakan ay sumambulat na may malakas na puting agos ng hangin, ngunit ang katawan ni Wu Changkong ay lumipad pabalik na parang kanyan, at direktang lumipad palabas. 100 metro ang layo. Walang alinlangan, si Tang Wulan ay na-freeze ng Heavenly Frost Sword, ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ng nanood ng laro ay nasa ganitong uri ng frontal collision, ito rin ay ang Heavenly Dragon Ice Dance Sky at ang Heavenly Ice Daoluo na umatake sa Spirit Master ng system. Sa ilalim ng korona, si Tang Wulan ay binaril at lumipad. Siya ang santo ng kaluluwa. Si Teacher Wu ay isang pinamagatang Daoluo. Paano ito mangyayari? Paano ito magiging kakaiba? Ang magkabilang panig ay hindi gumamit ng sandata ng labanan. Bakit ito nangyayari? Si Wu Saidua, Luog Weishing, Shu Yucheng, Yang Yansaya, at Xing Yiren ay tanga lahat. Tao ba yun? Ang kanilang orihinal na kumpiyansa ay nawala sa sandaling ito. Kahit na si Wu Siduo ay pinigilan ni Tang Wulan sa labas, naisip pa rin niya na hindi naman siya mas mahina kaysa kay Tang Wulan sa bisa ng kanyang martial soul fusion skill. Ngunit sa sandaling ito, kailangan niyang harapin ang katotohanan. Kung ikukumpara kay Tang Wulan, hindi siya mas masama kaysa kay Tang Wulan. Isa lang itong puwang na parang bangin. Paano siya naging napakalakas? Yung shot na yun, kung sila ba, kakayanin ba? Sa sandaling ito, ang gininto ang liwanag sa katawan ni Tang Wulan ay biglang nag-apoy sa sukdulan, ang kanyang buong pagkatao sa hangin ay naging gintong araw, at ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay nakatutok kay Wu Changkong. Agad na pumutok ang gininto ang liwanag, na nag-iwan ng nakasisilaw na gintong liwanag na kurtina sa hangin. Lumikha ng iyong sariling mga kasanayan sa kaluluwa, Golden Dragon 9 types at 7th types, ang paraan ng hari. Sa harap ni Teacher Wu, ang pinakamahusay na paggalang sa kanya ay ang gawin ang lahat. Matagal bago magsimula ang talakayang ito, malalim na naunawaan ito ni Tang Wulan. Sa makatuwid, sa sandaling ito, wala siyang anumang reserbasyon, at direktang ginamit ang kanyang pinakamakapangyarihang paraan ng pag-atake. Nang si Wu Changkong ay napailing, nagbago rin siya. Kung gaano kayaman ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban.
Sa sandaling siya ay napailing, malinaw niyang naunawaan na, kumpara sa lakas, kahit na siya ay isa ng title Daoluo, siya ay mas mababa pa rin kay Tang Wulan. Bukod dito, labis din siyang nabigla sa mga kasanayan sa pagsasanib ng kaluluwa ng dugo ni Tang Wulan. Pero kahit ganoon, hindi siya nagpanik at nawalan ng ulirat. Ang ikapitong singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay lumiwanag sa sandaling siya ay binomba. Wan tunay na katawan, Tianshuang. Biglang naginat ang buo niyang katawan. Nang siya ay inalag mula sa 100 metro, ang tao ay lumaki sa buong 4 na metro ang taas, at ang Heavenly Frost Sword sa kanyang kamay ay mas nakakatakot na 6 na metro ang haba. Si Wu Changkong, na nasa himpapawid, ay mukhang isang puting iskultura ng yelo sa oras na ito, na walang hitsura. At ang Heavenly Frost Sword sa kanyang kamay ay naging ganap na puti. Ito ang pinakamalakas na anyo ng Sky Frost Sword, ang tunay na katawan ni Wan. Kasabay nito, lumiwanag din ang ikawalong espiritong singsing sa katawan ni Wu Changkong, at ang ikawalong singsing ng espiritu ay kumikislap. Ang Heaven Frost Sword sa kanyang kamay ay itinaas, at hindi mabilang na mga bulaklak ng yelo ang agad na ipinutok sa hangin, at sa sandaling ilabas ang mga bulaklak na ito ng yelo, ang hangin ay bumaba ng husto. Ang ganap na zero ng Tianshuang. Gumalaw si Wu Changkong, at sa ere, sobrang shake pa rin siya, kahit para siyang ice sculpture, nagbibigay pa rin siya ng kakaibang pakiramdam sa mga tao. Ang napakababang temperatura ng Absolute Zero ay kinokontrol niya sa isang maliit na lugar, at bigla itong napalitan ng hockey puck, tinatanggap ang daan ni Tang Wulan patungo sa hari. Ang Heavenly Frost Sword sa Absolute Zero state ay hindi magagapi. Boom, nagbanggaan ang dalawa. Nakumpleto ang lahat ng ito sa napakaikling panahon. Sa pagpapalit ng ordinaryong titulo na Daoluo, imposibleng patuloy na gamitin ang Martial Spirit Real Body at ang 8th Spirit Ability sa napakaikling panahon. Ngunit ginawa ito ni Wu Changkong. Ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na estado upang matugunan ang alam na suntok ni Tang Wulan. Ang. Sa sandali ng banggaan, narinig ni Wu Changkong ang hindi mabilang na kapana-panabik na dagandong ng dragon. Ang naramdaman niya ay isang nakakatakot na pamimilit na parabang ang langit at lupa ang pinakamakatwiran. At kahit nasa harap ng pamimilit na ito, matatag pa rin ang kanyang Sky Frost Sword. Para sa muling pagkabuhay ni Shrek, walang sino man ang maaaring makayanan ang kanyang pananampalataya. Ang banggaan ay sanhi sa ilalim ng gayong mga pangyayari. Sa sandaling iyon, tila nawalan ng ulirat ang emosyon ng lahat. Sa mata ng lahat, ang puting bola ng yelo ni Wu Zhangkong ay ganap na naibigay ng gintong liwanag at naging kaparehong kulay. Ang puting bola ng yelo ay mabilis na natutunaw sa gininto ang liwanag. Ngunit sa susunod na sandali, ang hockey puck ay biglang sumabog, at ang kalangitan na puno ng mga ilaw ng espada ay bumaril at nakakalat sa hangin. Ang malupit na tunog ng banggaan at ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay nagngangalit sa buong larangan ng martial arts. Sa kabutihang palad, ang proteksyon na takip ng larangan ng martial arts ay palaging nakatutok sa may pamagat na antas ng Daoluo. Sa sandaling ito, hindi man lang makita ng mga manunood kung ano ang nangyayari sa loob, dahil ang nakakatakot na enerhiya ay bumangga sa proteksyon na takip, at ang liwanag ng pananggalang na takip ay naging masyadong malakas, kaya hindi nila makita ng malinaw kung ano ang nasa loob. Sitwasyon. Ang liwanag ay tumatagal ng mahabang panahon. Sa wakas, unti-unting bumalik sa normal ang light curtain, at muling lumitaw doon ang dalawang figure sa loob. Nagpalitan ng posisyon sina Tang Wulan at Wu Changkong, nakatalikod sila sa isa't isa. Ang Golden Dragon Spear sa kamay ni Tang Wulan ay nakatutok pa ila sa lupa, at si Wu Changkong sa oras na ito ay nakalaya na rin mula sa estado ng Wan na tunay na katawan. Gayunpaman, sa ilalim ng gulat na tingin ng lahat, malinaw nilang nakita na may dagdag na layer ng Ice Blue Armor sa katawan ni Wu Changkong, at ang layer ng armor na iyon ay bahagyang maputi-puti, na parang may ice mist na dumadaloy sa loob. Hindi ba ito ang kanyang 3-character battle armor na si Chen Lungbing? Si Teacher Wu at Teacher Wu ay napilitang gamitin ang kanilang battle armor. Keng. Sa sumunod na sandali, nagkaroon ng malutong na tunog, malinaw at matamis, at narinig ito ng lahat ng napakalinaw. Pagkatapos, sa kanilang nakakagulat na tingin, nabasag ang Heavenly Frost Sword ni Wu Changkong. Halos isang kapat ng haba ng talim ang nahulog sa lupa. Nanginginig din ang katawan ni Wu Changkong. Sira. Nasira si Tian Shuangjian. Iyan ba ang diwa ng Wu ni Teacher Wu? Bilang isang Soul Master, ang kanyang martial soul ay nawasak, at ito ay tiyak na isang malubhang pinsala. Kakailanganin ng mahabang panahon upang ganap na mabawi. Isa sa isa, 7 singsing sa 9 na singsing, sword break. Para kay Tang Wulan, ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay tila hindi gaanong nagbago, ngunit ang gininto ang kaliskis na bumabalot sa kanyang buong katawan ay unti-unting naglaho, nakatayo doon, na parang ang bundok ay nakatayo, hindi gumagalaw. Tinitigan siya ni Wu Saidua ng blanco, sa kanyang mga mata at sa kanyang puso, ang figurang iyon ay patuloy na lumalaki. Napakagaling niya noon pa man, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon na pala siya kalakas ngayon.
Ang mga mata ni Luo Guixing at Shu Yucheng ay ganap na mapurol, at ibinuko niyang Nyansaya ang kanyang bibig ng walang imahe, at ang mga kabataang estudyante ay natulala, ang kanilang mga mata ay puno ng nakakapasong init nang tumingin sila kay Tang Wulan. Sino ang taong ito? Anong nangyari sa spirit ring niya? Paano magkakaroon ng dalawang uri ng pagpapalit sa isa't isa, ngunit kahit na lumipat sila, ang pinakamalakas ay 7 singsing na espiritu lamang. Ngunit natalo si Teacher Wu. Sa kanilang mga puso, si Teacher Wu ay isang walang talo na pag-iral. Ngunit natalo si Teacher Wu, at sa wakas ay pinakawala ng sarili niyang free character battle armor, na hamarang sa pag-atake ng kalaban. Kaya, paano kung ang binatang ito na nakasuot ng golden armor ay ilabas din ang kanyang battle armor? Ano ang magiging hitsura nito? Bahagyang tumunog ang gintong dragon na sibat, na parang nagyaya. Malinaw na makikita na ang pinakamatulas na punto ng sibat ay tila ganap na transparent, at imposibleng makita kung ito ay talagang umiiral. Matapos ang Dragon Sword ay pinakintab na parang whetstone, ang gintong dragon na baril ay mas matalas na ngayon kaysa dati. Nang makatagpo ang kawalang tatag ng Tianshuang Sword sa talas ng banal na sandata na ito ay natalo pagkatapos ng lahat. Bukod dito, si Tang Wulan mismo ay hindi lubos na nauunawaan ang malalim na kahulugan ng paraan ng hari, kung maipapadala niya ito o hindi. Sa huling sandali, kung hindi lang naramdaman ni Wu Changkong ang krisis, si Tang Wulan mismo ay hindi makakapigil. Sa kabutihang palad, sa ilalim ng kanyang kontrol, ang ginintoang Dragon Spear ay nabawasan ang kakayahang lumunok, kung hindi, si Wu Zhangkong ay matatamaan ng gusto, kahit nahuli na upang bitawan ang 3 karakter na sandata sa labanan. Dahil kahit na ito ay isang free character battle armor, mahirap harangin ang talas ng Golden Dragon Spear mula sa harapan. Ha! Gamit ang isang bibig, si Tang Wulan ay nag-spray ng puting usok, at ang kanyang buong mukha ay namutla. Ang pagkatalo kay Wu Changkong ay hindi madaling gawain, at ang longgang ay hindi nagawang ganap na harangan ang banta ng Absolute Zero. Pagkatapos ng lahat, pagmamayari niya ang longgang, at malayo siya sa kumpletong kontrol. Pagkaraan ng ilang segundo, sabay na lumingon sina Tang Wulan at Wu Changkong at nagkatinginan. Ang free character battle armor na Tianlong ay sa katawan ni Wu Changkong ay kumupas na parang yelo at nyebe. Bagamat ang kanyang mukha ay medyo mapatla, ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan, at tumanggaw siya kay Tang Wulan, buti naman, hindi mo ako binaygo. Ngayon, maaari kong ganap na aprubahan ang iyong plano. Sa kanyang opinyon, si Tang Wulan ay nagalit ng Devil Island at ng hukbo bago siya nagkaroon ng lakas ngayon. At ang antas ng paglilinang na ito ay sapat na upang siya ay masiyahan. Si Wu Changkong mismo ay hindi inaasahan na si Tang Wulan, na isa lamang Soul Sage, ay makakatalo sa kanya, ngunit ano ang mas kapana-panabik para sa kanya kaysa dito? May mga alagad na ganito, ano ang gusto mo sa iyong asawa? Sa labanang ito, talagang nakita niya ang pag-asa kay Tang Wulan. Binawi ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear at yumuko kay Wu Changkong. Hindi niya tinanong si Wu Changkong tungkol sa kanyang pisikal na kondisyon. Iyon ay kawalang galang kay Wu Changkong. Saan ka nakatira ngayon? Tanong ni Wu Changkong. Sa Tiandao City Forge Association. Ang Forge Master Zhenhua, ang presidente ng Forge Association, ay ang aking tiyuhin, at ang isa ko pang guro, si Mu Chen, ay naroon din. Teacher Wu, puputungan ba niya ang Holy Spirit daw Luo? Kunin mo rin. Alam ko kung nasaan siya. Tumanggo si Wu Changkong, okay, kunin mo ang korona ng Holy Spirit daw Luo sa lalong madaling panahon. Ang pagkamatay ng Pavilion Master ay tiyak na nagdulot ng malaking dagok sa kanya. Baka mas mabuting makasama ang lahat. Ang Holy Spirit daw Luo ay masasabing ang tanging nabubuhay na pinuno ng Shrek Academy. Ang mga mata ni Tang Wulan ay biglang naging malungkot. Sinabi ni Wu Changkong, ang nakaraan ay tapos na. Anuman ang panghihinayang, hindi natin ito mababago. Ang magagawa lang natin ay ang umasa at gawin ang dapat nating gawin. Pumunta ka, kasama mo ang iyong mga kaklase, at gagawa ako ng plano sa lalong madaling panahon. Pagpaplano, pagpapadala sa unang grupo ng mga tao sa Devil Island para sa espesyal na pagsasanay. Sa Devil Island, pupunta ka ba doon? Tumanggo si Tang Wulan, mas mabuting pumunta ako doon ng personal. Okay. Tumanggo si Wu Changkong kay Tang Wulan at tumalikod. Ang pagdating ni Tang Wulan ay nagdulot din ng pag-asa ng pagpapabata kay Shrek. Sabik na siyang matapos ang plano sa lalong madaling panahon. Ipadala ang unang batch ng mga mag-aaral sa Devil Island sa lalong madaling panahon upang mapabuti ang kanilang lakas. Habang pinapanood si Wu Changkong na umalis, si Yang Nyansaya ay unang sumigaw, at humakbang patungo kay Tang Wulan, ang kanyang figure ay mas matangkad kaysa dati, tulad ng isang higanteng oso. Sa ilang hakbang, nakarating na siya sa harap ni Tang Wulan, at ibinaba niya ang kanyang ulo na parang sumugod siya. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, itinaas ang kanyang kanang kamay, at direktang idiniin ito sa ulo ni Yang Nyansaya. Tila mas matangkad sa kanya si Yang Nyansaya, ngunit sa isang kamay lang, hindi na makalapit si Yang Nyansaya kay Tang Wulan. Ito ay ganap na lakas. Pinalibutan na rin siya ng iba. Ang mga batang mag-aaral ay tumingin kay Tang Wulan nang may pag-usisa sa kanilang mga mata, lalo na ang kanyang pagiging kakaiba.
Bahagyang ngumiti si Luo Guisheng, mga kapatid sa paaralan, hayaan ninyong ipakilala ko kayo. Maaaring hindi ninyo siya nakita, ngunit tiyak na narinig ninyo ang kanyang pangalan. Siya ang pinuno ng Shrek 7 Devils ng Shrek Academy natin ngayon, si Long Yu Tangulan. Long Yu ang pangalan ng battle armor, at Tangulan ang totoong pangalan. Nang marinig ang pangalang ito, biglang nagliwanag ang mga mata ng maraming kabataang estudyante. Oo, syempre narinig na nila ang pangalang ito, at masasabing parang kulog. Sa simula, sa Sigurd Fate Blind Date Meeting, nakita pa nila ang senior na ito mula sa malayo, ngunit napakatagal na at nakalimutan na nila. Ito ay ganap na hindi inaasahan na ang senior na ito na hindi gaanong mas matanda kaysa sa kanila ay lumaki hanggang sa punto kung saan maaari niyang makipagkumpetensya kay Teacher Wu. Kumusta sa lahat, ako si Tangulan. Ngumiti si Tangulan at kumusta sa mga estudyante. Senior, napakaganda mo. Kahit si Teacher Wu. Sinabi lang ito ng isang batang estudyante, ngunit naputol ito ni Tangulan, si Mr. Wu ay sadyang pinayagan ako, paano ako magiging kalaban ni Mr. Wu? Ni hindi nagpakita ng 50% ang espiritu ng kapangyarihan ni Mr. Wu. Nang makita ang sinseridad ng mukha ni Tangulan, nagulat ang mga batang estudyante. Kaya naman hindi nakakapagtaka na ang mga nakatatanda ay makakalaban ni Teacher Wu. Nilimitahan pala ni Teacher Wu ang output ng kanyang soul power. Nang makita kung ano ang biglang napagtanto ng mga batang estudyante, ang mga ekspresyon ni Wu Saidua at ng iba pa ay naging kakaiba. Hindi masabi ng mga batang estudyante kung ginamit ni Wu Changkong ang lahat ng kanyang lakas, kaya paanong hindi sila magiging malinaw. Itong lalaking si Wulan. Sa katunayan, kahit si Tangulan mismo ay medyo nagulat sa kanyang mga kakayahan. Siyempre alam niya na talagang hindi siya may kukumpara sa isang ordinaryong Soul Sanctuary, at ang 7-ring Soul Power Cultivation at ang 11 layer ng bloodline ng Golden Dragon King ay sapat na para lumaban siya sa isang ordinaryong may titulong Daoluo. Ngunit siya mismo ay hindi inaasahan na kahit na ang isang makapangyarihang title Daoluo tulad ni Teacher Wu ay magiging mas mahina kaysa sa kanyang sarili sa ilalim ng head-on collision. Ito ay tiyak na nauugnay sa kasalukuyang walang kapantay na talas ng Golden Dragon Spear, ngunit ito ay hindi rin mapaghihiwalay mula sa kanyang sariling cultivation base. Sa pagkakabangga ngayon, ang Absolute Zero ni Wu Changkong ay nakaapekto sa kanya, at nakaramdam siya ng kaunting pamumuo ng dugo. Gayunpaman, sa pagbabalik tanaw ngayon, habang namumuo ang sarili kong dugo, halos magkasabay ang pagtibok ng kanyang Dragon Core at puso. Nakikita ko. Biglang natauhan si Tangulan. Hindi dahil kulang ang lakas ni Teacher Wu, ngunit ang kanyang sariling kakayahan ay napigilan ang Absolute Zero ni Teacher Wu sa ilang lawak. Ang Golden Dragon King ay nagdala sa kanya ng napakahusay na pisikal na mga katangian, at ganoon din sa Ontology Sex Innate Secret Method. Kapag pinagsama ang dalawa, ang kanyang pagtutol sa napakababang temperatura sa isang iglap ay mas malakas kaysa sa hindi alam ng mga ordinaryong tao. Higit pa rito, mayroong isang gininto ang katawan ng dragon, mga kaliskis ng gintong dragon, dragon gang at iba pang mga kakayahan upang labanan. Sa makatuwid, ang epekto ng Absolute Zero sa kanya ay napakalimitado. Ito ay magbibigay daan sa kanya upang gumamit ng superpower sa banggaan. Habang si Wu Changkong ay natatakpan ng kanyang paraan ng hari, at agad na nakaramdam ng krisi sa buhay at kamatayan, ang kanyang sariling free character battle armor, si Tianlong, ay sumabog sa yelo, at nalabanan nito ang kanyang pag-atake. Gayunpaman, ang Tianshuang Sword ay dumanas ng malaking pagkatalo dahil sa head-on collision sa Golden Dragon Spear. Sa madaling salita, hindi dapat gamitin ni Wu Changkong ang Absolute Zero para harapin si Tangulan. Ang epekto ng paggamit ng iba pang mga espiritong kakayahan ay makabuluhang mas mahusay. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Mabilis na ibinuod ni Tangulan ang mga natamo at natalo ng labanang ito sa kanyang puso. Ang espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagkontrol sa madla, at naalala niya ang bawat detalye ng napakalinaw. Siya ay lumalaki, lalo na pagkatapos ng labanan sa Abyssal Plane, ang bilis ng paglaki ay tumaas ng malaki, at ang bilis ay nakakagulat. Matapos mapanood ang kanyang pakikipaglaban kay Wu Changkong, si Luo Guisheng at ang iba pa, na sabik pa ring sumubok, ay sumuko na sa kanilang mga iniisip. Hindi siya kayang talunin ni Teacher Wu, paano sila magiging kalaban ni Tangulan? Pagkatapos magkita muli pagkatapos ng Palm, maikling ikinwento ni Tangulan ang kanyang karanasan. Nang marinig ng lahat na si Qingtian Daoluo ay bukas palad na namatay upang protektahan sila, hindi napigilan ng lahat na tumahimik. Bagaman ang kolehiyo ay nawasak, si Shrek ay hindi kailanman nawala. Anuman ang presyo, kailangan nating muling itayo si Shrek. Mabangis na sabi niyang Nyansaya. Tumango si Tangulan at sinabi lang sa akin ni Teacher Wu na pagkatapos, maaaring kailanganin nating hayaan ang lahat na hindi kasama ang karanasan sa mga yugto at batch. Napili na ang lokasyon ng karanasan. Ikaw dapat ang unang batch. Oh, saan pupunta? Curious na tanong ni Wu si Duo. Nagkibit balikat si Tangulan at sinabing, hindi mabubunyag ang lihim ng langit, makakaapekto ito sa iyong karanasan. Anyway, nakapunta na ako sa lugar na iyon, ito ay isang napakagandang lugar.
Tinitingnan ang ngiti sa mukha ni Tang Wulan, sa hindi malamang dahilan, biglang nakaramdam si Luo Guixing ng kaunting tambol sa kanyang puso. Palagi niyang nararamdaman na medyo malisyoso ang ngiti ni Tang Wulan. Malinaw, ang karanasang ito ay hindi ganoon ka-simple. Ang iba ay hindi napansin na lahat sila ay pitong singsing na cultivation base, at sila ay lubos na nagtitiwala sa kanilang sariling lakas. Maging si Xing Yiren, na may pinakamahina na cultivation base, ay nasa level 68 na ngayon. Sa nakalipas na taon, masikap silang nagsasanay sa lahat ng oras, nang walang anumang pagkaantala. Senyor, paano naman tayo? Pwede rin ba tayong mag-experience? Tanong ng isang batang estudyante. Ngumiti si Tang Wulan at tumango, syempre, lahat ay magkakaroon ng pagkakataong pumunta. Ngunit una, kailangan mong itaas ang iyong antas ng paglilinang sa isang tiyak na antas. Oo, senyor. Sinabi ni Tang Wulan kay Wu Sido, ikaw pa rin ang 2-character battle armor master ngayon, ikaw ba? May ideya ka ba para sa 3-character battle armor? Sinabi ni Wu Siduo, hindi pa. Alam mo, dito, walang paraan. Hindi tayo makakakuha ng sapat na mga bihirang metal. Ang halaga ng mga mahalagang bihirang metal ay kakaunti, at lahat sila ay nakarehistro sa Federation. Mayroon tayong napakarami. Mga tao, napakahirap makakuha ng sapat na mga bihirang metal upang pagsamahin ang armor ng labanan. Mayroon lamang mga guhit ng disenyo, tiyak, at wala pang operasyon na inilabas. Sa pagsasalita tungkol dito, siya rin ay walang magawa, sinabi ni Yang Yansaya, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ito mapeke. Alam mo rin na ang pag-upgrade ng battle armor mula sa level 2 hanggang level 3 ay ang pinakamahalagang level para maging 3-character battle armor master. That would basically able to reach the level of a first-rate powerhouse in the current Spirit Master world. But the 3-character battle armor master ay nangangailangan lamang ng soul. Mga manggagawa sa buong kontinente napakahirap na makahanap ng isang banal na manggagawa na tutulong sa atin. Sinabi ni Tang Wulan, naaalala ko na isa ka ring forging master, kumusta ang iyong kasalukuyang forging level? Mapait na ngumiti si Yang Yansaya, at sinabing, hindi ito maganda. Masyadong mahirap ang spirit forging, at kumonsumo ito ng maraming mapagkukunan. Bago ang sakuna na ito, nakalusot lang ako sa level 5, ngunit ang rate ng tagumpay ko para sa spiritual forging ay mas mababa lang sa 40%. At, sa pagmamadali, ang sarili kong armor sa labanan ay hindi ko ginawa sa sarili ko kapag ito ay talagang na-upgrade sa isang black armor. Lumakad. Tama ako, hindi ka kumbinsido, ngunit noong talagang inaatake mo ang forge, natanto mo kung gaano kahirap para sa iyo na maging isang level 5 na forge. Tumango si Tang Wulan na may malalim na pagsang-ayon. Kung wala siyang dugo ng Golden Dragon King para magbigay ng walang katapusang kapangyarihan, kasama ng kanyang pagsusumikap at malakas na espiritual na kapangyarihan, hindi sana ganoon kadaling umunlad hanggang sa kasalukuyang antas. Higit pa rito, may dalawang banal na manggagawa at isang banal na manggagawa na nagturo sa kanya na magpanday. Masasabing siya ang may pinakamagaling na guro sa buong kontinente upang maayos niyang maabot ang kasalukuyang antas. Ngayong mayroon ka na ng disenyo, ipaubaya mo na sa akin para sa pag-forging. Kapag nag-upgrade ka sa 3-character battle armor, maaari mo bang sabihin sa akin muna at hayaan nating pag-usapan ang plano? Pagkatapos ay tutulungan kitang lutisin ito. Tungkol sa partikular na laban kailangan mong umasa sa iyo upang gumawa ng armor. Sana ay magkaroon ka ng ilang 3-character battle armor accessories bago mo ito maranasan. Nang marinig ang sinabi ni Tang Wulan, lahat ay hindi lamang tuwang-tuwa, ngunit maging ang selos ni Shu Yucheng at Luo Guixing kay Tang Wulan ay nabawasan ng malaki. Bilang isang Soul Master at isang Battle Armor Master, sino ang ayaw maging malakas? Lalo na sa level ng 3-character Battle Armor Master, kapag nakapasok na sila sa 3-character Battle Armor Master, maaari pa nilang mabangga ang may titulong Daoluo na hindi gumagamit ng Battle Armor, o kahit na ang Super Daoluo. Ang field na ibinigay ng 3-character battle armor ay magkakaroon ng malaking tulong na epekto sa kanilang lakas. Halos hindi na makapaghintay ang lahat na kumuha ng sarili nilang mga dibuho sa disenyo, at dinala si Tang Wulan sa stone room kung saan nagsasanay si Yang Yansaya dati sa pagmumik. Ang mga batang estudyante ay inutusan ni Wu Saidua na magsanay ng mag-isa, at ang antas ng 3-character battle armor ay hindi nila kailangang isaalang-alang ngayon. Unang pinakinggan ni Tang Wulan ang mga iniisip ng lahat, lalo na ang kanyang mga iniisip sa istruktura ng metal fusion ng kanyang battle armor, at pagkatapos ay naglagay ng ilan sa kanyang sariling mga mungkahi. Sa premise ng pagtugon sa mga katangian ng kani-kanilang battle armor, mula sa perspektibo ng metal fusion mismo, ang kalidad ng kanilang battle armor ay higit na napabuti, ngunit walang alinlangan na ito ay lubos na nadagdagan ng kahirapan sa pag-forging. Lumalabas na ang mga metal ay maaari pa ring pagsamahin sa ganitong paraan. Talagang binuksan mo ang aming mga mata. At least theoretically, I think it is completely feasible. Tumingin si Yang Yansaya kay Tang Wulan ng may paghanga. Ang lahat ay isang panday, kaya bakit napakalaki ng agwat? Sa mga tuntunin ng pangitain lamang, malayo na siya kay Tang Wulan. Sinabi ni Luo Guixing na may kaunting pag-aalala, kaya lang, kapag nagpanday, ang kahirapan ay tataas ng husto.
Ang dami ng mga bihirang metal na kailangan ay mas marami rin. Natatakot ako na mas mahirap para sa atin na maging isang free character battle armor master. Natawa si Yang Yansaya at sinabing, Guixing, bakit napakatalino mo? Hindi mo ba nakita ang mukha ni Wulan? Dapat ay may gagawin siya. Ang kanyang guro ay isang banal na manggagawa, at ang kanyang tiyuhin ay isang dalubhasang manggagawa. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan at sinabing, oo, hayaan mo akong lutisin ang problemang ito. Tungkol sa mga bihirang metal, ang Rare Metals Association ay may rehistro ng mga bihirang metal, at regular din itong susuriin ng Federation. Gayunpaman, ang asosasyon ay nandoon pa rin. Mayroon kaming sariling mga pribadong bodega para sa mga bihirang metal, at maaari kaming makahanap ng ilang paraan upang makakuha ng ilan. At higit pang mga bihirang metal ay maaaring ibigay sa pamamagitan ng Tangmen. Ang dami ng mga metal sa Tangmen. Ang mga mapagkukunan ng Tang Sect ay kilala lamang ng pinaka-core na senior na Tang Sect. Hindi alam ni Tang Wulan. Nang umalis siya sa Blood God Legion, sinabi lang sa kanya ni Cao Dezi na hilingin sa kanya na hanapin si Zhang Xin kapag kailangan niya ng resources. Gagawa si Zhang Xin ng paraan para malutas ito para sa kanya. Ang 10,000 taon ng akumulasyon ng Tang Sect, at ang akumulasyon sa iba't ibang kontinente, walang nakakaalam ng partikular na kayamanan, ngunit naniniwala si Tang Wulan na armado lang siya ng ilang tao at binigyan sila ng pambihirang metal ng free character battle armor. Dapat walang problema. Kung tungkol sa pagpapanday, siya lamang ay sapat na upang makumplito ito. Pagkaraan ng ilang buwang ito, napik niya ang soul forging alloy na kailangan para sa kanyang sarili at Aerung at si Majinchi para sa 3-character battle armor, at naabot na niya ang mas mataas na antas sa forging. Bagamat hindi pa siya nakakapagpas siya sa isang malinaw na produkto, naniniwala si Tang Wulan na siya ngayon ay karaniwang nagtataglay ng mga katangian ng isang ikawalong antas na Saint Craftsman. Kahit na hindi ito kasing husay ni Teacher Mu Chen, hindi ito magiging mas masahol pa. Ang pagpapanday kay Wu Si Duo at sa iba pa ay ang metal ng 3-character battle armor ay katumbas ng isang hakbang na mas malapit sa pagsasanay ng soul forging. Sinabi ni Tang Wulan kay Yang Yansaya, hahanap ako ng paraan para sa iyong battle armor, ngunit narito ka para sa battle armor ng mga nakababatang kapatid na lalaki at babae. Isa ka na ngayong panday sa ikalimang antas, at wala nang ibang paraan upang mapabuti. Ang magsanay pa, bibigyan kita ng sapat na mga bihirang metal. Okay. Tuwang-tuwa si Yang Yansaya. Siyempre, umaasa siya na ang kanyang sandata sa pakikipaglaban ay maaari niyang pandayin sa hinaharap. Bagamat tila hindi malamang ngayon, isa na siyang 5th level forge, at gustong-gusto pa rin niya ang pagmamik, si Tang Wulin ay nakapagbibigay ng mga bihirang metal, na natural na mas mahusay. Ang kanyang panday ay tumitigil, higit sa lahat dahil sa hindi sapat na mga mapagkukunan. Mayroon lamang mga pangunahing pang-araw-araw na pangangailangan sa kanlungan ng kolehiyo, at ang mga mapagkukunan ay mas masahol pa. Matapos maunawaan ang mga pangangailangan ng lahat, umalis si Tang Wulan sa kanlungan sa ilalim ng Sigod Lake at bumalik sa lupa. Kanina pa siya hinihintay ni Long Yuzo, at nang makita niyang muli si Tang Wulan, halatang naramdaman niyang iba si Tang Wulan. Parang nawala ang dilim sa pagitan ng mga kilay, at medyo nasasabik ang emosyon ng buong tao. Natagpuan ko ang mga nakaligtas na kaklase ng Shrek Academy, pati na rin ang guro ng sayaw. May isip ang kasab-ika ni Tang Wulan, hindi lang dahil mas madaling itayo muli ang Shrek sa hinaharap, at mas maraming tao ang tutulong. Buhay pa kasi sila eh. Ang sarap mabuhay. Ang simpleng apat na salitang ito ay talagang tunay na mauunawaan at mararanasan lamang pagkatapos maranasan ang kilabot ng buhay at kamatayan. Bumalik sa Blacksmiths Association, nasa excitement pa rin ang buong mood ni Tang Wulan. Dumiretso siya sa kanyang silid at idinial ang numero sa Soul Guidance Communicator. Gaano katagal ito? Pagkatapos magtanong ng 3 simpleng salita, pagkatapos makuha ang sagot, nagpatuloy si Tang Wulan, sige, hihintayin kita. Bilasan mo, pagdating mo, may magandang balita akong sasabihin sa iyo. Pagkatapos noon, nagdial pa siya ng ilang numero. Halos pareho ang sinabi. Ang mataas na gusali ay nakatayo sa lupa, at ang unang hakbang upang muling itayo si Shrek ay sa wakas ay ginawa. Sa susunod na mga araw, mabilis na sumuko si Tang Wulan sa pamimiki. Marahil dahil sa impluwensya ng kanyang kalooban, ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay naging mas mataas at mas mataas. Ang soul forging metal na ginawa nila para kay Wu Si Duo ay hindi kasing hirap ng pagpeke kay Tang Wulan mismo gamit ang 3-character battle armor. Ang pinaka-Wu Si Duo, gumamit lamang ng 4 na uri ng metal fusion para sa soul forging. Ngunit ang battle armor ni Tang Wulan ay kombinasyon ng 8 metal. Ang pagkakaiba ay dahil iba-iba ang kakayahan at katangian ng bawat tao, at dahil din kay Tang Wulan ang piraso ng ginto at tubig na iyon. Maging si Zhenhua, isang dalubhasang manggagawa, ay hindi makalabas ng isa pang piraso ng gintong tubig. Gamit ang piraso ng pambihirang metal na iyon, perpektong nakumpleto ni Tang Wulan ang metal forging ng kanyang 3-character battle armor. Kahit si Zhenhua ay hindi napigil ang mapabuntong hininga matapos makita ang pagkumpleto ng basic metal forging ng kanyang 3-character battle armor,
kahit na hindi siya magdagdag ng anumang bihirang metal sa 4-character battle armor sa hinaharap, ay upgrade na lang niya ang kanyang soul forging sa langit. Forge, halos mangibabaw sa mundo ang 4-character battle armor ni Tang Wulan. Bagamat maganda ang papel ni Jin Shui Xiangan, mayroon itong limitasyon. Ang pagsasanib ng siyam na mga metal ay ang limitasyon, at maaari lamang itong gumana sa antas ng pagforging ng kaluluwa. Sa makatuwid, kapag ang apat na karakter na armor ng labanan ay napik, ang tanging maaasahan ni Tang Wulan ay ang kanyang sariling kakayahan. Bilang isang master craftsman, tiyak na mas malakas si Zhenhua kaysa kay Tang Wulan sa pagtunaw at pagpapanday. Gayunpaman, ang mga sandata ng labanan na may pagsasanib ng maraming metal ay hindi angkop para sa lahat. Upang maging tumpak, ang lakas ng battle armor ay nakasalalay sa lakas ng katawan ng Soul Master. Kung walang sapat na malakas na katawan, walang paraan upang suportahan ang armor ng labanan. Tulad ng base metal ng free character battle armor na sinubukan ni Tang Wulan na itayo ang kanyang makakaya para kay Aerung, ang base metal ay 6 na uri ng metal forging, at ang katawan ni Sima Jinchi ang pinakamarami, at maaari lamang nitong suportahan ang mga bihirang metal na 5 beses ng napik. Kahit na sa kasalukuyang pangangatawan ni Tang Wulan, hindi niya lubos na masuportahan ang pagtunaw at pagpapanday ng 8 metal, ngunit kumpiyansa siya na pagkatapos niyang masipsip ang asensya ng ika-12 layer ng selyo ng Golden Dragon King, dapat niya itong kontrolin. Pagkatapos magsanay ng innate secret method ng ontology sect at karaniwang kumpletuhin ang unang antas ng katawan, si Tang Wulan ay naging mas tiwala sa kanyang pisikal na lakas. Naniniwala siya na hanggat patuloy siyang nagsasanay ng ganito, maaabsorb niya ang ika-12 antas. Ang mga layer seal ay hindi dapat maging isang malaking problema. Ang binhi ng buhay ay nakatulong sa kanya na masiguro ang selyo sa isang malaking lawak, at ngayon hanggat ayaw niya, ang selyo ay hindi madaling mayayanig. Hindi magkakaroon ng malalaking problema sa loob ng hindi bababa sa 10 taon. Dahil dito, mas nagtiwala si Tang Wulan sa kanyang sarili. Habang nagpapanday, pinaplano niyang buhayin si Shrek mamaya. Ang isa ay upang mapabuti ang pangkalahatang lakas ng kasalukuyang higit sa 200 mga mag-aaral sa Shrek Academy hanggat maaari, at tulungan silang mag-deploy ng sapat na mga mapagkukunan. Kasabay nito, siya mismo ay dapat mag-ipon ng mga mapagkukunan at kayamanan. Maghanda para sa hinaharap na muling pagtatayo ng Shrek. Dahil ito ay upang muling itayo ang Shrek, hindi ito dapat na mas masahol pa kaysa sa dati. Ang orihinal na Shrek ay isang lungsod, at maging ang numero 1 lungsod sa mainland. May isip ang mga mapagkukunang kailangan upang maitayo ang naturang lungsod. Higit pa rito, wala na ang orihinal na lugar, at ang natitira ay isang malawak na karagatan na lamang. Sa makatuwid, ang pag-iipon ng mga mapagkukunan ay magiging pangunahing prioridad. Ang pangalawa ay upang malutas ang mga problema sa ekolohiya sa Poseidon Lake. Kailangang ganap na alisin ang mga sekwele na iniwan ng Killing God level fixed mounted soul guided shell, upang ang binhi ng buhay ay tunay na mabago sa isang sinaunang puno ng buhay, na magsisilbing core ng hinaharap na Shrek Academy. Wala alinman sa mga ito ay maaaring makumplito sa isang maikling panahon, ngunit ang mga ito ay nalalapit na. Ngunit sa anumang kaso, hindi bababa sa mayroon siyang layunin, at hindi na siya lumalaban ng mag-isa. Si Tang Wulan ay unang nagpanday ng isang piraso ng pambihirang metal para sa bawat isa sa 5 Wuzhuo, at tinulungan silang kumpletuhin ang pag-forging ng orihinal na 2-character battle armor. Pagkatapos noon, kailangan nila ng tiyak na oras para matuno at kumpletuhin ang 2-character battle armor Xiangsan the Fusion of Word Battle Armor Promotion. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang lugar, Tangmen, sangay ng Tiandao City. Dahil ang punong tanggapan ng Tangmen ay dumanas ng isang mapangwasak na dagok, ang buong Tangmen ay dumanas ng matinding pag-urong, ang lakas sa maliwanag na bahagi ay lubhang hamina, at maraming sangay ng lungsod na orihinal na nasa maliwanag na bahagi ay nagsara pa nga. Ang tanging nakikita pa rin at nagpapanatili ng napakalaking sukat ay ang sangay ng Tang Sect sa Tiandao City. Upang maging tumpak, ito na ngayon ang punong tanggapan ng Tang Sect. Ang Tang Gate ay nagmula sa Tiandao City. Nang muling itayo ang Tang Gate 10,000 taon na ang nakalilipas, ang punong tanggapan ay itinayo dito. Ang punong tanggapan ng Shrek Academy ay masasabing ang pagkakaroon ng dual core. Matapos bumalik si Tang Wulan sa Tiandao City, hindi na siya dumaan dito sa hinaharap, dahil lang sa takot na mapansin siya. Walang duda na ang punong tanggapan ng Tang Sect ay tinitigan na ng hindi mabilang na puwersa, at hindi ko alam kung ilang pares ng mga mata ang nanunood dito. Hindi sa walang puwersa na gustong yugyog sa Tang Sect Tiandao branch, pero lahat sila ay hinaharang ng Tang Sect. Bilang karagdagan, ang asul na tinta ay halos katumbas ng archon ng Tiandao City. Pinangangalagaan nito ang sangay ng Tang Sect sa maraming paraan, at pinapayagan nito ang sangay na ito. Hindi nagdusa ng masyadong maraming epekto. Ang buong sangay ng Tang Sect ay tila napakaluki, at kahit ang daloy ng mga tao ay hindi alam kung gaano kaunti kaysa dati. Maaaring makita ng sinuman na pagkatapos ng sakuna na iyon, ang buong Tang Sect ay umuunlad sa direksyon ng pagbaba. Matapos magpalit ng disguise ni Tang Wulan, pumunta siya sa tarangkahan ng Tangmen sa Tiandao City. Sa pagtingin sa kakaibang patio at sa mataas na plaka, ibang kulay ang sumilay sa kanyang mga mata.
Walang pag-aalinlangan, dire-diretso siyang pumasok. Sa paglalakad papasok sa punong tanggapan ng Tangmen, ang kakaibang lasa ay nagiging mas matindi. Ang mga gusali dito ay may kasaysayan ng 10,000 taon, ngunit ang mga ito ay napakahusay na pinananatili. Hindi ko alam kung ilang ninuno ng Tang sect ang lumaki dito. Ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pinupuntirya dito ang Spirit Spreading Pagoda ay dahil din dito ang nagtatag ng Spirit Spreading Pagoda, si Lingbing Dao Luo Yuhao, ay lumaki sa unang lugar. Ito rin ang Tang sect na itinayo niya at ang henerasyong iyon ng Shrek Seven Devils. Sa makatuwid, kahit na ang Spirit Pagoda ay may mali siya sa kasalukuyang Tang sect, hindi ito masusupol sa anumang paraan. Ito ay isang pagpupugay sa kasaysayan at maging kay Lingbing Dao Luo. Tungkol naman sa iba pang lakas, bagamat mayroon ding gustong lumipat dito, napakataas din ng pressure na kanilang kakaharapin. Ang Tang sect ay itinatag ng ninuno ni Tang sect na si Tang San. Dito siya nanirahan at lumaki noong itinatag ang Chuanling Pagoda. At ang dalawang mananalaysay na ito ay lubos na makapagpapatunay na sila nga ang mga pag-iral na naging mga Diyos. Sa makatuwid, kahit na ang federal na pamahalaan ay Nagel Alaco, pagkatapos ng mga panloob na talakayan, ay nagpa siya na huwag gumawa ng anumang aksyon laban sa muling itinatag na punong tanggapan ng Tang sect. Pagkatapos ng lahat, ang Tang sect ay pinipigilan na ngayon, at hindi ito maaaring pilitin ng labis, kung hindi, kapag ang Tang sect ay bumangon, ang problema ay hindi magiging maliit. Kahit papaano mula sa kasalukuyang sitwasyon, alam pa rin ng Tang sect ang mga kasalukuyang pangyayari. Hindi ibig sabihin na lumaban sa Federation. Kung ikukumpara sa matayog na espiritong kumakalat sa tore sa kalangitan, ang kasalukuyang Tang sect ay talagang malayo. Si Tang Wulan ay patuloy na naglalakad papasok, at pinigilan ng isang tao bago dumaan sa ikalawang patio. Hinarang siya ng dalawang binata na nakatangman costume. "Excuse me, sino ang hinahanap mo at ano ang problema?" Tanong ng isang binata sa malalim na boses. Ang Tang sect sa ngayon ay walang dapat pakialaman. Kahit na ang Federation ay hindi kailanman naglabas ng isang kautusan laban sa Tang sect, sa katunayan, lahat ng pangunahing puwersa ay nauunawaan ang dahilan ng pagkabigo ng Tang sect. Natural, ang Tang sect ay naging isang stoner. Ngayon, si Tang Wulan ay nakadamit bilang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad 40, na may napaka-ordinaryong katawan at hitsura. Narito ako upang pag-usapan ang tungkol sa isang negosyo. Si Dao ay walang awa ngunit madamdamin at maputmula noong sinaunang panahon. Sabi niya na may ngiti sa labi. Matapos marinig ang mga salita sa likod niya, bakas ng pagkagulat ang mga mukha ng dalawang binata. Ang taong nagsalita kanina ay gumawa ng pakiusap kay Tang Wulan, "Pakiusap sumama ka sa akin." Pagkatapos magsalita, kinuha niya si Tang Wulan at naglakad papasok. Sa sandaling ito ay nasa isang hindi mahalata na pribadong bahay hindi kalayuan sa punong tanggapan ng Tangmen. Magkaiba talaga ang loob at labas ng pribadong bahay. Ang panlabas ay mukhang simple at simple. Ito ay isang pangkaraniwang bahay ng Russia sa Tiandao City. Gayunpaman, ang loob ng silid ay parang isang mundo ng sci-fi, na may iba't ibang komplikado at sopistikadong mga instrumento. Ano ang ginagawa ng taong ito? May 3 tao sa kwarto, nakatingin sa screen sa harap nila. Kung makikita ito ni Tang Wulan, tiyak na makikita niya na ang eksenang ipinakita sa screen na ito ay kung ano mismo ang hitsura ng panloob na patio ni Tangmen. Parang bird's eye view mula sa itaas, pero napakalinaw. Hindi ko alam, hindi ko pa nakikita ang taong ito, hindi siya dapat taga-Tang sect. Mukha silang ordinaryo, pero dahil ordinaryo sila, sa tingin ko ay may mali. Gusto mo bang iulat ito sa taas? Huwag kang mag-alala, sobrang ingay. Observe, pag-usapan natin. Napakahirap para sa amin na mag-observe pagkapasok sa bahay. May shielding system sa loob ng Tangmen. Ilang beses na naming sinubukang pumasok at maglagay ng mga reconnaissance facility, ngunit lahat ay nabigo. I-on ang thermal imaging analyzer at suriin ang kanyang vital signs at energy fluctuations habang hindi pa siya nakakapasok sa bahay. Utos ng isang medyo may edad na lalaki na nakaupo sa likod. Oo. Ang dalawa sa harap ay agad na nagsimulang mag-opera, ang katawan ni Tang Wulan ay nagsimulang maging pula sa screen, na isang tipikal na tampok ng thermal imaging. Malakas ang chi at dugo, mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Malakas ang tibok ng puso, at ang tibok ng puso ay 45 tibok bawat minuto. Ito ay karaniwang isang napakalusog na tao. Walang pagbabago sa espiritu ng kapangyarihan, at normal din ang pagbabago-bago ng espiritu, sa kategorya ng isang normal na tao. Parang isang ordinaryong tao na madalas mag-ehersisyo. Okay, ipagpatuloy natin ang pagsubaybay. Muling pumikit ang nasa likod ng medyo may edad na lalaki at pumikit para magpahinga. Ang kanilang gawain dito ay subaybayan ang bawat kilos ng punong tanggapan ng Tang sect, at anumang pagbabago ay dapat iulat sa kanila sa lalong madaling panahon. Bagamat ang Tang sect ay maaaring ilarawan sa pangalang Men Keluo Kei, kung tutusin, ang kamelyo ay mas malaki pa rin sa kabayo, at palaging may mga taong darating at umaalis. Sa makatuwid, ang kahulugan na ibinigay sa itaas ay upang subaybayan ang lahat ng mga masters ng kaluluwa na may mataas na antas ng paglilinang hanggat maaari.
Ang sinumang may antas ng paglilinang sa itaas ng ika-6 na singsing ay dapat subaybayan upang makita kung saan sila nanggaling. Mahigit kalahating taon nang nagaganap ang naturang surveillance, ngunit lumalabas na ang Tang sect ay talagang napakaloki ngayon, at walang aksyon, at kakaunti pa nga ang malalakas na tao na kailangan nilang subaybayan. Ang mga tao sa loob ng Tang sect ay mas simple, na para bang sila ay naninirahan sa pag-iisa. Bukod dito, ang lahat ng komersyal na aktibidad sa Tang sect ay tila tumigil na ngayon. Bagamat malaki ang punong tanggapan ng Tangmen, ito ay parang isang pamilya, at ang low-key ay hindi na maaaring maging low-key. Ngunit habang mas nangyari ito, mas iniisip ng mga supervisor na ito na namamahala sa pagbabantay na may anumang pagsasabwatan ang Tang sect. Sa background ng Tang sect, bagamat ang punong tanggapan ay dumanas ng matinding pagkalugi mula sa pambobomba, hindi ito dapat ganoon. Dapat may kakayahan pa rin silang lumaban. Sa pamumuno ng kabataan, pumasok si Tang Wulan sa silid sa likod, at dinala siya sa isang bakanteng silid. Pagdating dito, ang mga mata ni Tang Wulan ay kumislap ng isang dampi ng pagpapahinga. Sa ilalim ng espiritual na paglilinang ng kanyang espiritual na kaharian, ang lahat ng mga aparato sa pagtuklas ay nasa kanyang pangunawa. Sa madaling salita, anumang detection device ay magkakaroon ng energy fluctuations, at kahit ang pinakamaliit na ripples ay hindi makakatakas sa espiritual na persepsyon ni Tang Wulan sa espiritual na kaharian. Sa ilalim ng pananaw na ito, madali niyang mahahanap ang lahat ng mga pagtuklas sa kanya. Tungkol naman sa pagbabago-bago ng enerhiya sa kanyang katawan na hindi pa nalaman ng kabilang partido noon, natural lang dahil sinasadya niya itong itago, at niloloko ang detection device sa pamamagitan ng simulation ability na natutunan niya mula sa mga lumang demonyo. Sa pamamagitan ng malakas na espiritual na suporta, hindi mahirap harapin ito. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan, at siya ay nakaupo rito na tahimik na naghihintay. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang gumalaw ng paalang ang isang aparador ng mga aklat sa tabi nito, at may lumabas na isang tao. Nang makita ang taong ito, biglang nagpakita ng ngiti si Tang Wulan sa kanyang mukha. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mukhang sobrang gwapo, lalo na ang kanyang mga mata, mahabang pilik mata, at malinaw na mga mata, ang kanyang hitsura ay hindi gaanong mas masama kaysa kay Tang Wulan. Hindi ba ito ang deputy head ng Tangmen Daoluo Hall, ang Amorous Daoluo na higit sa 10,000 sa ilalim ng isang tao? Nang makita si Tang Wulan, marahang tumanggaw si Amorous Daoluo Zhangzin sa kanya, pagkatapos ay kumaway, at muling pumasok sa lihim na pinto sa likod ng aparador. Nagmamadaling sumunod si Tang Wulan. Hindi man lang siya nagulat na makilala siya ni Zhangzin, hindi dahil sa paglilinang nitong Extreme Daoluo, ngunit bago siya dumating, hiniling na ni Zhenhua si Zhangzin na kumustahin. Pagpasok sa hidden door, may elevator sa likod ng hidden door, at bumaba ang elevator. Sinabi ni Zhangzin kay Tang Wulan na may ngiti sa kanyang mukha, ang iyong kakayahang magpanggap ay kamangha-mangha. Ni hindi ko ito nakilala. Ito ay dahil ang iyong aura ay hindi pa ganap na namuo, kaya't maaari kang maging sigurado. Napakabilis ng elevator, at naramdaman ni Tang Wulan na mabilis siyang bumaba, ngunit kakaiba, walang pakiramdam ng kawalan ng timbang. Kung hindi lang matalas ang kanyang mental power, hindi niya malalaman na napakabilis ng kanyang pagbaba. Ito ang pinakamabilis na elevator na nagawa ni Tang Wulan, kahit na ito ay ang Spirit Spreading Pagoda o ang Blacksmith Association. Sa loob lamang ng 10 segundo, bumaba ang elevator ng hindi bababa sa 200 metro. At bumababa pa rin. Nang makita ang pagtataka ni Tang Wulan, ngumiti si Zhangzin at sinabing, hindi masama. Walang maraming tao ang makakatuklas ng sikretong ito. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, Zia Mian, mayroon ka bang kakayahan sa pagbabasa ng isip? Paano mo malalaman kung ano ang iniisip ko? Ngumiti si Zhangzin, at saka, wala akong maisip na surpresa para sa iyo. Wulan, napakagaling mo. Sa loob lang ng isang taon, lumaki ka na sa ganoong lawak. Sinabi ni Tang Wulan, sinabi ba sa iyo ni Ruthless Daoluo? Nang marinig ni Tang Wulan na binanggit si Cao Dezi, bahagyang nagbago ang mukha ni Zhangzin, ngunit mabilis siyang bumalik sa normal. Ngumuso siya at sinabing, hindi ako kakausapin ng taong iyon, ngunit may paraan siya para ipaalam sa akin. Sa wakas ay huminto ang elevator, at si Tang Wulan ay lubos na nakatitiyak na ang elevator ay lumalim ng higit sa 500 metro sa ilalim ng lupa, at ang lalim na ito ay nalampasan pa ang kanlungan ng Shrek Academy sa ilalim ng Sea God Lake. Dahil dito, medyo naghinala si Tang Wulan. Nang bambahin ang Tang sect ng mga nakapirming nakamount na soul-guided artillery shell na nakapatay sa Diyos, talagang nolipol ba ito? May napakalalim na lugar sa sangay ng Tiandao City. Mayroon bang anumang lugar sa punong tanggapan? Bumukas ang pinto ng elevator, at nanguna si Amorous Daoluo Zhangzin na lumabas. Kung ikukumpara sa kanlungan ni Shrek, ang panig ni Tangmen ay ganap na naiiba. Sa sandaling lumabas siya sa pinto ng elevator, unang naramdaman ni Tang Wulan ang hininga ng high technology. Ang malawak at malaking metal na espasyo ay napapalibutan ng iba't ibang soul guide, alam ng ilang Tang Wulan, ang ilan ay hindi pa niya nakita. Meron ding kakaibang hugis soul guidance devices, hindi ko alam kung para saan ang gamit. Sa pagdaan sa isang pinto, mas nabigla si Tang Wulan.
Pagtingin sa paligid, ito pala ay isang malaking pabrika na umaabot sa abot tanaw. Ang ginawa sa pabrika ay kahangahangang meka. Tama, ito ay isang meka. At ito ay linya ng produksyon pa rin. Mayroong higit sa 1,000 manggagawa sa loob nito. OMG! Ang Tangsect ay may napakalaking pabrika sa ilalim ng mga ilong ng lahat ng malalaking puwersa, na talagang hindi ka panipaniwala. Inakay ni Zhang Xin si Tang Wulan pasulong mula sa gilid ng pabrika, at ngumiti habang naglalakad. Ang tunay na punong tanggapan ng Tangsect ay hindi kailanman napunta sa Shrek Academy. Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa pag-iral doon ay simbolikong kahulugan. Ang malapit na relasyon sa pagitan namin at ng Shrek Academy. At narito ang tunay na punong tanggapan ng Tangmen. Ang makikita mo ay maliit na bahagi lamang ng Tangmen na punong himpilan ng Tangmen. Ang isang pabrika ay may kabuuang 5 metro sa ilalim ng lupa. Ito ay unti-unting binuo pagkatapos ng 3,000 taon ng Tangsect at Shrek Academy. Nagulat si Tang Wulan. Kahit na noon pa man ay alam na niya na ang Tangsect ay may mayaman na background at hinding-hindi matatalo ng ganoon kadali, hindi niya inaasahan na ang background ng Tangsect ay nasa likuran niya. Ang buong underground na mundo ng Heavendao City ay kabilang sa Shrek Academy at Tangsect. Teka, bakit may Shrek Academy? Miansaya, ibig mong sabihin, may share din dito ang academy natin. Nagtatakang tanong ni Tang Wulan. Ngumiti si Zhang Xin at tumango, mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas, ang Tangsect ay nakatagpo ng pinakamabigat na problema, at halos nawasak ito. May iilan pang ang mga tao sa henerasyong iyon ng Tangsect. Ngunit sa oras na iyon, ang Tangsect ay muling bumangon, at sa buong proseso ng pagbangon nito, masasabing ang Shrek Miracle Academy ay nag-iisang sumuporta. Ang 7 Shrek Monsters ng henerasyong iyon ay halos lahat ay mula sa Tangsect. Siguradong pamilyar sa iyo ang isa sa kanila. Siya ang nagtatag ng Spirit Pagoda, Wu Yuhao, Lingbing Daoluo. Noong panahong iyon, si Lingbing Daoluo, upang makahanap ng mga pagkakataon para sa pag-unlad ng Tangsect, ay nagsaliksik sa kombinasyon ng Tangsect na nakatagong sandata at ang Soul Guidance Device. Ito ay kung paano nabuo ang kalaunang Zug God Ballista, na siyang modernong high-frequency na tuloy-tuloy na apoy na Soul Guidance Cannon. Mula noon, ang Tangsect ay nagsimulang muling mabuo sa likod ng paggawa ng Shrek na ito. Ang suporta ng Academy kung walang malakas na suporta ng Shrek Academy sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan at pagtuturo, ang Tangsect ZTE ay imposible. Noong panahong iyon, nagpasya ang mga matataas na opisyal ng Tangsect na ibigay ang bahagi ng equity ng lahat ng industriyang pinamamahalaan ng Tangsect sa Shrek Academy. Bagamat hindi kailangan ng akademya ang mga bagay na ito, ang bahaging ito ng equity ay palaging umiiral, alam na makalipas ang 10,000 taon. Ngayon, kaya, lahat ng nakikita mo ngayon, sa katunayan, ay kalahati ng Shrek Academy. Noong nakaraan, hindi ko ito sinabi sa iyo bago ka umalis dahil hindi pa rin kami sigurado kung maibabalik mo ba ang Shrek Academy. Ngunit ngayon ay nakumbinsi mo na kami sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap, tulad ni Lingbing noong panahong iyon. Si Daoluo Wu Yuhao ang Panginoon ng ZTE sa Tangsect, at tiyak na magiging Panginoon ka ng ZTE sa Shrek Academy. Kaya, ang mga bagay na ito ay maipapakita sa iyo. Kung paano sinuportahan ng Shrek Academy ang pagpapanumbalik ng kaluwalhatian ng Tangsect, ngayon, ang Tangsect ay magsisikap na suportahan ang muling pagtatayo ng Shrek Academy. Ang koneksyon sa pagitan ng Shrek Academy at Tangsect ay magiging mas malapit lamang kaysa sa iyong iniisip. Pagkasabi noon, itinaas ni Zhang Xin ang kanyang kamay at tinapik si Tang Wulan sa balikat, kaya, hindi ka kailanman lumalaban ng mag-isa. Huminga ng malalim si Tang Wulan, sinusubukang pagkalmayan ang kanyang kalooban hanggat maaari. Mataimtim na sinabi ni Zhang Xin, gayunpaman, kailangan ko ring ipaalala sa iyo na kahit na ang Tangsect ay nakaipon ng sapat na kapangyarihan, ang aming mga kalaban ay mas malakas kaysa sa amin. Kapag gusto mong itayo muli ang Shrek, pagkatapos ay kailangan mong ito ay lalaban sa lahat ng mga pangunahing puwersa sa mainland. At kung walang sapat na kumpiyansa, hindi ka namin madaling susuportahan na gawin ito. Dahil mayroon lamang isang pagkakataon na ang sect ay magtagumpay, kapag ang Tang ay magtagumpay. Susunod din sa yapik ni Shrek. Ang Tang sect ay nag-iipon, kaya bakit hindi ang Spirit Spread ang pagoda sa loob ng libu-libong taon? Kailangan kong sabihin na ang Lingbing Daoluo ay nag-iwan ng pinakamahalagang bagay sa Spirit Spread ang pagoda. Ang hitsura ng kaluluwa at ang panganib ng Soul Beast ay pawang mga tagumpay ng Spirit Spreading Tower. Ang pangunahing prioridad ng Tore. Ang yaman na mayroon sila ay hindi napakalaki. At kung paanong walang nakakaalam kung gaano kalalim ang pamana ng Tang sect, walang nakakaalam sa 10,000 Spirit Transmission Tower sa paglipas ng mga taon ay pinaghihinalaan ko na ang kasalukuyang kakulangan ng mga mapagkukunan sa mainland ay dahil sa napakaraming mapagkukunan na nakatago sa Spirit Tower. Kaaway mayaman. Nang marinig ang apat na salitang ito, hindi mapigilan ni Tang Wulan na mabigla. Sa ilalim ng korona, ang Tore ng Espiritu ay sadyang ganito, at maaaring mayroon pa silang presensya sa likod ng sakuna na ito. Ano ang sinusubukan nilang gawin? May pagngisi sa sulok ng bibig ni Zhang Xin, kilala ko ng husto ang lalaki mula sa sinaunang Dongfeng. Isa siyang henerasyon ng mga bayani.
Isa lang ang layunin niya sa buhay, at iyon ay, para maabot ang Spirit Transmission Tower mahigit 20,000 taon na ang nakakaraan, tinalo ni Shou Dao Luotangsan ang taas ng Spirit Hall, na nag-utos sa kapangyarihan ng World Spirit the Master. Namilog ang mga mata ni Tang Wulan, walang hanggang hangin. Ang Master ng Chuanling Pagoda, ang kontemporaryong patriarch ng walang hanggang pamilya. Extreme Daoluo, 4-character fighting armor master. Isang nakakatakot at makapangyarihang pag-iral, ang tunay na haligi ng Spirit Spreading Pagoda. Walang duda na siya ang magiging pinakamahalagang kalaban niya kapag buhayin niya ang Shrek Academy sa hinaharap. Ang Spirit Pagoda ay may ganoong mga ambisyon, ngunit ang Federation ay demokratiko. Hindi ba napansin ng lahat ng puwersa? Hindi ba't ang Federation ay mayroon pa ring templo ng digmaan? Mayroon ding mga malalakas na lalaki tulad ng mga ulap sa templo ng digmaan. Napakaraming nakatagong mga tarangkahan ng Sehong. Papayag ang umunlad ng ganito ang Spirit Spreading Pagoda. Tinanong ni Tang Wulan ang kanyang mga pagdududa, ngunit bamantong hininga si Amorous Daoluo Zhangzin, sa una, ang puwersa ng lahat ng partido ay pinaghihigpitan sa isa't isa. Bagamat makapangyarihan ang Spirit Spreading Pagoda, mayroong isang akademya, at nandoon tayo, kaya hindi sila nang ahas na lumampas ito. Mapangahas. Makakaipon lamang ito ng lakas ng palihim. Ngunit sa kapahamakan na ito, ang lahat ay nagbago. Walang makapag-akala na mangyayari ang ganoong bagay. Ang Holy Spirit Cult ay biglang naglunsad ng malawakang paglulunsad at nagpaputok ng dalawang nakapirming nakamount na mga shell na ginagabayan ng kaluluwa na nakapatay sa Diyos laban sa amin. Ang pag-atake na ito ay masyadong biglaan, at para dito, nagbayad kami ng napakahirap. Ang halaga. Si Chenggu Dongfeng ay napakahusay sa pagtitiis, ngunit sinong mag-aakala kung sino ang taong ito sa pakikipagtulungan sa espiritu na makipagtulungan sa Sehores? Ang mundo. Sa pagsasalita tungkol dito, naging malamig at seryoso ang mga mata ni Zhang Xin. Nagulat si Tang Wulan. Bagamat matagal na siyang nanghuhula, medyo naguguluhan pa rin siya kapag ang mga salitang ito ay talagang binibigkas mula kay Zhang Xin. Shock siya, ibig mong sabihin, ang aming Shrek Academy at Tangmen Headquarters ay binomba, talagang may kaugnayan ba ito sa Spirit Chuan Pagoda at sa walang hanggang hanging silangan? Tumango si Zhang Xin, hindi ito nauugnay sa buong pagoda ng paglipat ng espiritu, ngunit ang ilang mga tao sa pagoda ng paglipat ng espiritu. Sa mga araw na ito, iniimbestigahan namin ang bagay na ito. Pagkatapos ng investigasyon, nalaman namin na noong panahong iyon, ang mga nasa labas ng Shrek City ay may mga problema. Bagamat sinira nila ang karamihan sa mga ebidensya, kabilang ang video ng mga dumaraan na sasakyan. Ngunit tiyak na sila ay may pananagutan sa mga problemang iyon, kahit na ang mga tauhan ng inspeksyon doon. Kontrolin ang mga ito. Sa intersection, bukod sa Federation, ang Spirit Spreading Pagoda lang ang may ganoong impluensya pagkatapos na matukoy ang ilang banayad na mga pahiwatig, halos sigurado tayo na ang mga bagay na ito ay may kaugnayan sa sinaunang pamilya, hindi nila magagawang ganap na matanggal ang lahat ng mga ebidensyang ito, kahit na hindi pa sapat ang mga katibayan na ito upang patunayan na magagawa nila ito. Kung hindi, sa palagay mo ba ay napakadaling dalhin sa Shrek City ang dalawang God-killing level fixed mounted soul-guided artillery shells? Ang ganitong uri ng mapanirang sandata, kapag nakapasok na ito sa isang partikular na hanay mula sa Shrek City, Shrek Academy ang mga dakilang kakayahan ng, ay tiyak na matutuklasan. At para pagtakpan ang mga hiningang ito, imposibleng umasa sa mga masasamang espiritu na mga masters ay masyadong malantad, dahil ang kanilang mga aura ay makikitang mas madaling makita ang mga masasamang espiritu. Tinatakpan nila ito ng sama-sama, at magkakaroon sila nito ng kasunod na sakuna. Sumimangot si Tang Wulan, pareho ba ang dalawang nakapirming install na soul-guided shell na may level ng pagpatay sa Diyos? Dinala rin sila ng mga tao sa Spirit Tower. Umiling si Zhang Xin, hindi ito malinaw. Ngayon sasagutin ko na ang iyong naunang tanong. Ang tore ng espiritu ay masyadong makapangyarihan at talagang hihigpitan ng iba't ibang puwersa. Gayunpaman, kapag siya ay napakalakas para makontrol ito, magiging mahirap makipaglaban. NS. Sa pinakaangkop na oras, inihayag ni Chenggu Dongfeng ang matagumpay na pag-unlad ng mga artificial na itim na kaluluwa at binawasan ng husto ang mga presyo ng mga lilang at dilaw na kaluluwa. Ang paglipat na ito ay talagang nakalulugod. Nagpadala pa siya ng malaking bilang ng mga itim na kaluluwa sa templo ng digmaan. At ang Federation. Upang ipakita ang kanilang suporta para sa Federation. At nangakong gagawa ng todo upang labanan ang banal na espiritu. Bilang karagdagan, naglabas din siya ng pera. Buong suporta nito naglunsad ang militar ng digmaan sa iba pang dalawang kontinente. Pagkatapos ng muling halalan, nakakuha siya ng isang malaking bilang ng mga kaalyado sa parliament sa maikling panahon. At mula sa mukha nito, dahil sa napakalaki at walang pag-iimbot na mga donasyon na ito, ang lakas ng Chuanling Pagoda ay hamina din ng malaki. Ngunit ang mga katotohanan ay ganito ba talaga? Ang mga itim na kaluluwa ay tutulong sa kanila na kumita ito pabalik sa napakaikling yugto ng panahon. Ano pa ang nakakaalam ng mga sinaunang pagoda? Hinayaan na ni Dongfeng na mag-ipon ang Spirit Pagoda sa totoong kahulugan, ito ay nakakaapekto sa buong federasyon,
kung kailan ang hinaharap ng lahat ng mga Spirit Master ay nagmula sa Spirit Spreading Pagoda, kung gayon ang kanilang kontrol sa Spirit Master World ay lalampas pa sa orihinal na Spirit Hall. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, sa madaling salita, ang pinakamahalagang kalaban na haharapin natin sa hinaharap, bukod sa Holy Spirit Sect, ang Spirit Spreading Pagoda ba? Sinabi ni Zhang Xin, maaari mong sabihin yan. Bukod dito, ang higit na ikinababahala ko ay hindi ko alam ang lawak ng ugnayan sa pagitan ng espiritual na pagoda at ng banal na espiritu. Sa bandang huli, sila ay hindi may iwasang tumayo sa kabilang panig ng banal na espiritu. Ang pagkakaroon ng banal na espiritu ay upang sirain, sumipsip ng negatibong enerhiya sa pagkawasak at pagpatay, sa makatuwid ay ang pag-iral ng kanilang sariling buhay. Sangkatauhan, at hindi rin nila maaaring gamitin ng mga tao. Ang Eternal Dongfeng ay naging ganap na walang prinsipyo upang makamit ang kanyang sariling mga layunin. Ang pinakakinabahala ko ngayon ay ang kanyang pagkamakasarili ay naging sanhi ng paglaki ng Holy Spirit Cult. Ang Shrek City at Heavendao City ay parehong dumanas ng mabibigat na pinsala mula sa Holy Spirit Cult, at sila ay nasa proseso ng matinding pagtama. Ang negatibong enerhiya na nalilikha ng pagkamatay ng isang malaking espiritu ng espiritu ay ang pinakamaraming kailangan ng espiritu. Kulto, sa palagay ko kahit ang walang hanggang Dongfeng ay hindi alam kung gaano kalakas ang kasalukuyang banal na espiritu. At kapag nagsimula na ang digmaan ng Federation laban sa Xingluo Continent at Daoling Continent, hindi may iwasang magkakaroon ng malaking bilang ng mga casualty. Kabilang sa mga ito, handa na ang pinakapinakinabangang tao. Ang sinaunang Dongfeng ay magdambong ng mga mapagkukunan para sa Spirit Tower. Kasabay nito ay nagbebenta ng mas maraming espiritu. Ngunit ang itinuro ng banal na espiritu ay ang makakita ng mas maraming casualty at si Conant na si Doluten ay lilito. Nagbibigay daan sa kanila na maging isang komunidad ng mga interes kapag muli silang nagsanib puwersa ay hindi lamang magdadala ng mga sakuna sa dalawang kontinenteng iyon, ngunit ang mas malaking tanong ay kung gaano kalawak ang iglesia ng banal na espiritu sa panahon ng sakuna. Para sa Holy Spirit Cult, talagang kinasusuklaman ito ni Tang Wulan. Mula sa Holy Spirit Cult kahit na gustong palabasin ang Abyss Plane, makikita na sila ay ganap na nilipol ang sangkatauhan. Kailangan natin ng mas maraming kakampi. Sinabi ni Tang Wulan kay Zhang Xin nang walang pag-aalinlangan. Tumango si Zhang Xin bilang pagsang-ayon, oo, iyon lang. Kaya, may ideya ako. Sana ay makapunta ka sa Starluo Empire at pagkatapos ay sa Daoling Empire. Natigilan si Tang Wulan, kinatawan ba nito ang akademya? Gayunpaman, ang akademya ay. Kung nandoon pa rin ang Shrek Academy, syempre, ngunit ngayon ay patay na ang Shrek Academy. Maging ito man ay ang Starluo Empire o ang Daoling Empire, mag-aalaga pa rin ba sila sa kanila? Maniniwala ka ba sa kanya? Ito ay isang napakahirap na problema. Umiling si Zhang Xin, hindi ka kumakatawan sa akademya. Kinakatawan mo ang Tang Sect, at kasabay nito ay kumakatawan sa Federal Dove. Ha! Nang marinig ni Zhang Xin na sinabi niya na kinakatawan niya ang Tang Sect, naiintindihan pa rin ni Tang Wulan. Ngunit ito ay kumakatawan sa mga kalapati, na hindi niya maintindihan. Bahagyang ngumiti si Zhang Xin, ang dahilan kung bakit matatagalan ng mga kalapati, at kaya pa rin nilang lumaban sa mga lawin sa ganitong mahirap na sitwasyon. Paanong walang suporta sa likod nila? Kahit 7 nakatagong sehong ang sumusuporta sa mga kalapati. Ang hukbo. Mayroon ding hindi bababa sa 2 paksayon si Fang na sumusuporta sa kanila. At kami ang pinakamalaking benefactor sa likod ng mga kalapati. Naisip ni Chenggu Dongfeng na sapat na ang pagpapaalis sa ating mga miyembro ng Tangmen sa Parliament, ngunit hindi niya alam. Sa katunayan, ang mga sekta na nasa likod ng mga kalapati, kasama na ang mga kalapati mismo, at maging ang 2 pangkat ng militar na sumusuporta sa mga kalapati, ay nasa likod nila. Lahat tayo ay mga ginto. Napatulala si Tang Wulan kay Zhang Xin, ito ay ganap na mga sikreto. Kahit na sabihin mo ito, maaaring walang lihim na paniniwalaan ng sinuman. Isang dampi ng pagmamataas ang sumili sa mga mata ni Amorous Daoluo ni Zhang Xin, noong hindi pa naitatag ang Spirit Spreading Pagoda, ang ating Tang Sect ay nagkakaroon na ng Soul Guidance Technology, at kumita tayo ng malaking pera sa pamamagitan nito. Ang ating Tang Sect ay nasa 1-1 pa nga. Ilang taon na ang nakalipas, mayroon itong sariling hukbo. Bagamat ang Spirit Spreading Pagoda ay mabilis na nabuo sa Federation, ang pangunahing lugar na iyon, ay mabilis na nagdemand sa Federation na ito. Pagkatapos, para sa isang malaking bansa, para sa mga ito ay mabilis na binuo sa Federation, ang pangunahing lugar, para sa mga ito, para sa isang malaking bansa na nagdedemand sa Federation na ito, ay mabilis na nagdemand dito. Soul Guidance Device, o isang malaking demand para sa Soul Spirit. Nanatili si Tang Wulan, walang duda sa problemang ito. Tanging ang mga Panginoon ng kaluluwa ang nangangailangan ng mga kaluluwa, ngunit ang lahat ng sangkatauhan ay nangangailangan ng mga gabay sa kaluluwa. Hindi lamang mga armas, kundi pati na rin ang maraming mga sibilyan na gabay sa kaluluwa. Mahina na sinabi ni Zhang Xin, ngayon ang pinakamalaking tagagawa ng mga Soul Guide sa Federation, at maging ang pinakamalaking distributor, ay may kaugnayan sa Tang Sect. Mahigit sa 1/4 sa kanila ay kontrolado natin, at ang pangatlo. 60% ng Second Middle School ang may bahagi.
Sa totoo lang, kahit na hindi ko alam kung magkano ang kabuuang yaman ng Tang Sect, kahit na kaya nating ihinto ang digmaan. Ang mga kahalili ng hukbo ay Hamina ay may mga kahalili at background si Dongfeng, at natural na mayroon din tayo. Kayamanan. Ang background ng Tang Sect ay hindi lakas, ito pala ay kayamanan. Naunawaan ito ni Tang Wulan ng sabay-sabay. Kung gayon, gusto mong pumunta ako sa Starluo Empire at Daoling Empire, ano ang masasabi mo sa kanila? Bilang mga mensahero ng Tang Sect, anong uri ng tulong ang gusto nating ibigay sa kanila? Ano ang iyong mga kinakailangan para sa kanila? Halos hindi na control ni Tang Wulan ang kanyang sariling na emosyonal. Sinabi ni Zhang Xin, napakasimple, I promote ang Starluo Empire at ang Daoling Empire Alliance, at ibenta sa kanila ang mga armas na may sapat na pagpigil. Hayaan silang magkaroon ng lakas na harapin ang Federation. Ang kailangan nating gawin ay pigilan ang digmaang ito na mangyari. Tanging kapag ang lakas ng dalawang panig ay napakapantay, magkakaroon ng konfrontasyon. Nagulat si Tang Wulan kay Zhang Xin, Miansaya, ano ang ibig mong sabihin, hayaan mo akong magambag sa kabuuan. Ngumiti si Zhang Xin at sinabing, oo, syempre ikaw iyon. Bilang isang pinuno, hindi mo lang kailangang maging malakas. Kailangan mong magkaroon ng sapat na personal na kagandahan, ngunit sapat din ang mga kaalyado. Ang mga kaalyado na ito ay kailangang umasa sa iyong sariling lakas. Upang makuha, hindi kung ano ang kaya nating ibigay. Pero, junior lang ako. Pwede ba? Si Tang Wulan ay nasa 20s pa lamang sa taong ito, at sa tingin niya ay hindi siya makikilala ng dalawang imperyo. Kahit na nasa likod niya ang suporta ni Tang Sect, napakabata niya. Paano maniniwala ang dalawang imperyo sa kanilang sarili? Among them, we have to face, let alone how many problems will be. Siya ay hindi mahiyain, ngunit siya ay nag-aalala na ang kanyang kakulangan sa kakayahan ay makakaapekto sa buong bagay. Siyempre, pagkatapos mong pakinggan ang sinabi ko ngayon lang. Walang sino man ang maaaring maliitin ka. Sa tingin mo ba kung walang sapat na katayuan, malalaman mo ang mga pangunahing sekreto ng Tang Sect? Sa puntong ito, may ideya na ako sa walang awa na lalaking iyon. Mula ngayon, ikaw na ang kontemporaryong Tang Sect Master. Nang sabihin ni Zhang Xin ang huling pangungusap, si Tang Wulan ay agad na tinamaan ng kidlat. Ang malupit na Daoluo na ito ay mahinang sinabi, ngunit ano ang kahalagahan ng pangungusap na ito? Master ng Tang Sect. Ang simpleng apat na salita ay kumakatawan sa isa sa pinakamalaking puwersa ngayon. Ang Tang Sect, na naipasa sa loob ng 20,000 taon at kasing tanda ng Shrek Academy, ay ang Sect Master. Kahit na ang katayuan ng pinuno ng Shrek 7 Monsters ay malayo sa maihahambing sa Tang Sect Master. Ang Tang Sect Master, na umiiral sa parehong antas ng Sea God Pavilion. Hindi inaasahan ni Tang Wulan na bibigyan siya ni Zhang Xin ng napakalaking sorpresa. Hindi naman ako nananaginip di ba? O, nagkakamali ka. Pansamantalang sabi ni Tang Wulan. Gatlang M. For more videos, please like, share and subscribe.